Kabanata 881. Pumapayag ako. Hindi ipinakita ni Wang Lin ang matinding pagbabago sa kanyang emosyon. Unti-unti niyang pinayapa ang kanyang mga mata, ngunit sa likod ng kalmadong iyon, may isang apoy na sumak at kumikislap. Hindi siya ang unang lumapit. Naghintay siya na magbigay ng kahilingan ng iba bago siya dahan-daang lumakad. Pinagdugtong niya ang kanyang mga kamay kay Master Flamespark at magalang na nagsabi, may kahilingan po ang Junior. Tumingin si Master Flamespark kay Wang Lin at kalmado niyang sinabi, Shumo, magsalita ka ng iyong kahilingan. Ang kahilingan po ng Junior ay ang masira na nascent soul ay muling magbuo ng katawan at magising. Habang nagsasalita si Wang Lin, hindi nagbago ang kanyang tinig. Ngunit ang kanyang puso ay kumabog ng malakas na parang sisibog mula sa kanyang dibdib. Oh! Ang mga mata ni Master Flamespark ay kumurot. Nagtanong siya ng ilang saglit bago tumingin kay Old Man Xiang at nagsabi, hindi mahirap ang kahilingang ito. Mula sa mga sinaunang panahon, ang pamilya Xiang ay may isang spell na sinasabing napakamakapangyarihan. Dapat ay matutugunan nito ang iyong mga pangangailangan. Paano, fellow cultivator Xiang? Bahagyang ngumiti si Old Man Xiang. Labis niyang hinahangaan si Wang Lin. Ngumiti siya at nagsabi, Shumo, pinapalagay ko na ang nascent soul na tinutukoy mo ay nawala ng katawan at nagkaroon ng malubhang sugat. Ito ang dahilan kaya siya pumasok sa pagkakatulog. Hindi ito magiging mahirap. Ilabas ang nascent soul at hayaan mong suriin ito ng matandang ito. Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Mahalaga si Limuan sa kanya at hindi mapapalitan. Siya rin ay isang taong kailangang protektahan, at sa sandaling ito, nag-atubili siya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang kanyang bag ng pag-iingat. Isang maliit na bola ng liwanag ang agad na lumabas. Noong unang 3 araw sa Thunder Celestial Temple, inilabas na ni Wang Lin ang nascent soul ni Limuan mula sa heaven-defying bid ng walang ibang tao sa paligid. Ipinagkit niya ito gamit ang annihilation restriction upang hindi mawala ang kanyang nascent soul. Lahat ng iyon ay para sa sandaling ito. Hawak ang bola ng liwanag gamit ang kanyang kanang kamay, tinukal ni Wang Lin ang bola gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang bola ng liwanag ay bumukas tulad ng isang bulaklak, ipinapakita ang nascent soul na nagsasanay sa loob. Ang nascent soul na ito ay si Limuan. Ang kanyang mukha ay mapatla at nakaupo siya sa lotus position. Ang buong katawan niya ay nagbigay ng pakiramdam ng kahinaan, na parang maglalaho siya ng buo kapag tinamaan ng hangin. May isang layer ng liwanag sa kanyang katawan. Ginagawa nitong mukhang napakabanal ni Limuan. Para siyang isang celestial na bumaba mula sa langit at damapo sa kamay ni Wang Lin. Bagamat siya ay natutulog at hindi pa nagising, ramdam pa rin ng mga tao ang kabaitan at malasakit ni Limuan. Napakaganda ng kanyang hitsura. Kahit hindi siya kasing stunning ni Liu Mei o kasing liwanag ni Red Butterfly, sa puso ni Wang Lin, ano ang halaga ng mga bagay na iyon? Noong panahong iyon, mabilis na tumanda si Lin Muan sa kanyang mga braso. Lahat ay naging abo at naglaho. Isang bagay lamang ang umalingaw sa loob ng puso ni Wang Lin. Kahit na nais ng langit na mamatay ka, ibabalik kita. Para sa pangungusap na ito, pumunta si Wang Lin sa All Heaven Star System. Para sa pangungusap na ito, tumayo siya sa harap ng Thunder Celestial Temple. Nang ilabas ni Wang Lin ang nascent soul ni Limuan, halos mawala ng malay si Shizifeng na nakatutok ang mga mata kay Wang Lin. Ang kanyang mukha ay mapatla, ang katawan ay nanginginig, at naramdaman niyang gumuguho ang kanyang puso. Kaya pala, dumaan siya sa lahat ng mga pagsubok para sa babaeng ito, lumuha si Shizifeng habang tinitingnan ang nascent soul sa kamay ni Wang Lin. Masakit at puno ng mapait na pakiramdam ang kanyang puso. Para gawin ang kanyang kasintahan ang lahat ng ito, kahit na nasira ang kanyang nascent soul at natutulog, ito ay kaligayahan. Tumingin si Qing Shui kay Wang Lin at sa nascent soul na nasa kamay ni Wang Lin, at isang piraso ng kalungkutan ang tumama sa kanyang mga mata. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon din siyang isang babaeng ipagtatanggol niya ng kanyang buhay. Ngunit, ang mga mata ni Qing Shui ay naglalaman ng sakit. Nang tiningnan ni Old Man Xiang ang nascent soul ni Limuan, tumigil ang kanyang ngiti. Habang tinitingnan ang nascent soul ni Limuan, unti-unti siyang nagkunot ng noo at nagtanong, gaano nakatagal natutulog ang nascent soul na ito? Huminga ng malalim si Wang Lin. Sa sandaling ito, ang kanyang determinasyon mula sa kanyang 1,000 taon ng pagsasanay ay labis na mahina. Pinipigilan ng nanginginig niyang isipan, marahan niyang sinabi, halos 700 taon. Bahagyang tumango si Old Man Xiang at nagsabi, tila ginugol mo ang malaking pagsisikap para mapanatili ang nascent soul na ito ng 700 taon. Ngunit 700 taon ay masyadong mahaba. Paano makakaligtas ang isang nascent soul cultivator ng 700 taon? Huwag nang banggitin pa na nawalan siya ng katawan at ang natira lang ay ang kanyang nascent soul. At higit sa lahat, ang nascent soul na ito ay unti-unting namamatay. Shumo, palitan mo na ang iyong kahilingan. Napabuntong hininga si Old Man Xiang. Nais niyang tulungan si Shumo, kaya binigyan siya ng pagkakataong palitan ang kanyang kahilingan.
Ang boses ni Old Man Ziang ay parang matalim na karayom na walang awa na tumusok sa puso ni Wang Lin. Ang sakit na ito ay parang ang mundo sa harap niya ay bumagsak. Tanging desolasyon lamang at wala nang natira. Ang sakit na ito ay sanhi upang mawala ang pagnanais ni Wang Lin na mabuhay. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan tulad ng kulog. Wala na bang paraan? Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng matinding kalungkutan habang tinitingnan ang nascent soul ni Limuan. Humagulgol ng malalim si Old Man Ziang. Pinagmasdan niyang maigi ang nascent soul ni Limuan at tumango. Kung hindi ako nagkakamali, namatay siya dahil sa pagsapit ng kanyang lifespan at ginamit mo ang isang espesyal na pamamaraan upang kunin ang kanyang nascent soul at pinapalakas ito. Ngunit nang malapit ng magtagumpay ang pagpapalakas, nagkaroon ng aksidente sa tamang panahon. Ito ang dahilan kaya hindi nakayanan ng kanyang nascent soul. Bagamat nailigtas mo siya, ang katotohanan ay siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi kita matutulungan gamit ang aking lakas. Siya ay isang taong dapat nang mamatay. Ang sapilitang pagpapahaba ng kanyang buhay ay magiging masakit para sa iyo at sa kanya. Ang tanging magagawa ko ay tulungan kang ipadala siya sa siklo ng reincarnation. Naglaho ang katawan ni Wang Lin at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mukha ay mapatla at umubo ng dugo at nagbigay ng malungkot na ngiti. Tinitingnan niya ang nascent soul ni Limuan sa kanyang kamay. Ang kanyang mga alaala kay Limuan ay dumaan sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng pananakit ng puso ay tumagos sa kanyang katawan. Ang sakit na ito ay tumagos sa kanyang mga buto at pinilas ang kanyang puso. Dalawang stream ng luha ang tumulo mula sa mga mata ni Wang Lin. Sa buong buhay niya, ang bilang ng mga oras na umiyak siya ay kayang bilangin gamit ang isang kamay. Habang tinitingnan si Limuan, isang hindi matitinag na apoy ang sumak sa loob ng puso ni Wang Lin. Kahit na nais ng langit na mamatay ka, ibabalik kita. Ito ang aking pangako sa iyo. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang nascent soul ni Limuan. Agad na lumiit ang seal at naging isang maliit na bola muli. Tahimik na nag-isip si Old Man Ziang. Pagkatapos ng matagal na panahon, bigla siyang nagsabi, hindi ibig sabihin na wala talagang paraan. Nang inig ang katawan ni Wang Lin parang libu-libong kidlat ang sumabog sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakatuon sa kanyang mga mata habang tinitingnan si Old Man Ziang. Ngunit ang presyo ng pamamaraang ito ay napakalaki. Ang dahilan kung bakit hindi makakaligtas ang babaeng ito ay dahil tapos na ang kanyang lifespan. Kung kaya mong ubusin ang kanyang lifespan, mayroong isang pagkakataon. Ang spell na ito ay tinatawag na Kixi spell. Ngunit hindi ko kayang gamitin ito, tanging ang sinaunang ninuno na nasa closed door cultivation lamang ang makakagamit nito. Shumo, kailangan kitang paalalahanan na ang paggamit ng Kixi spell ay nangangailangan ng buhay ng isang taong malapit sa babae. Ito lamang ang paraan upang walang pagtanggi. Ngunit, ang taong magbibigay ng buhay ay makakaranas ng pagbawas sa kanilang longevity. Ang pagbawas na ito ay hindi pantay. Kailangang isakripisyo mo ang 70% ng iyong buhay para lamang sa kaunting pagkakataon na gumaling ang babaeng ito. Gayunpaman, ito ay isang kaunting pagkakataon lamang. Kung hindi ito magtagumpay, hindi na mababawi ang iyong lifespan. Pakiisipan mong mabuti. Kung pumayag ka, dadalhin ko ang iyong kahilingan sa ninuno. Ang paligid ay ganap na tahimik. Ang boses ng ninuno ng pamilya Ziang ay umalingaw sa buong kalangitan at lupa at narinig ng lahat ng cultivator sa All Heaven Star System ang kanyang mga salita. Para sa kaunting pagkakataon na magising ang babaeng ito, kailangang isakripisyo ang karamihan ng buhay. Tamang-tama ba o hindi? Ang tanong na ito ay nagbigay gugol sa puso ng bawat cultivator na nakarinig nito. Talagang hinangaan ni Old Man Ziang si Wang Lin. Wala siyang pansariling layunin o masasamang hangarin nang sinabi ito sa harap ng lahat ng cultivator sa All Heaven Star System. Tumingin si Wang Lin sa restriction ball na hawak niya. Ang kanyang titig ay tila kayang tumagos dito habang tinitingnan si Limuan at dahan-daang nagsabi, pumapayag ako. Medyo hoarse ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay tila tumagos sa restriction ball at nakatingin kay Limuan. Ang kalungkutan ay pumuno sa lugar. Parang narinig ni Limuan ang kanyang boses, at bahagya siyang nayanig at tinangkang buksan ang kanyang mga mata. Ngunit wala siyang lakas. Tanging walang katapusang pagod at kalungkutan ang nararamdaman niya. Alam ni Wang Lin na ang lifespan ay nagmumula sa vitality. Kapag tumaas ang cultivation level ng isang cultivator, tumataas ang kanilang vitality. Kaya't ang mga makapangyarihang cultivator ay may mahabang buhay. Tumango si Old Man Ziang at nagsabi, dahil pumayag ka, kapag natapos ang celestial bestowment, sumunod ka sa akin patungong planeta Donglin. Ang alaala ay nanatili sa mga mata ni Qing Shui. May halong kalungkutan na marahang sinabi, Shumo, sasama ako sa iyo. Tumingin si Wang Lin kay Qing Shui at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pasasalamat. Tumango siya. Alam niyang nag-aalala si Qing Shui na maaaring mangyari sa kanya sa planeta Donglin.
Nagdesisyon si Qing Shui na samahan siya upang tiyakin na magiging maayos ang lahat ng bagay. Pagkatapos nito, ang mga natirang tao ay nagbigay ng kanilang mga kahilingan. Ang isang bagay na nararapat banggitin ay parehong nagbigay ng kahilingan sina Shu Ting at Nan Gonghan. Pareho silang humiling na pumasok sa Treasure Pavilion upang matutunan ang celestial spells. Matapos matanggap ng lahat ang kanilang mga gantimpala, natapos ang celestial bestowment. Sa sandaling natapos ito, ang tawa ni Master Flamespark ay umalangaw. Lumutang siya sa itaas ng kanyang praying mat at inalag ang kanyang manggas. Kumislap ang kanyang mga mata at sumigaw, "Mga kapwa cultivator, tulungan niyo akong buksan ang daan patungong Alliance Star System." Malapit nang magsimula ang digmaan. Kabanata 882. Spatial Barrier, Open. Si Master Flamespark ay lumulutang sa hangin habang ang parehong mga kamay niya ay bumuo ng isang seal at mga pagsabog ng itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang noo. Matapos lumitaw ang mga itim na liwanag, mabilis itong lumaki at naging mga piraso ng isang kontinente. Dosenang mga celestial na piraso ang agad na bumalot sa kalangitan at lumikha ng isang hindi maipaliwanag na presyon. Dahil dito, ang bawat cultivator sa Thunder Celestial Temple ay nag-activate ng kanilang cultivation upang labanan ang presyon. Sa unang tingin, parang nahati ang kalangitan. Ang mga sinag ng liwanag ay dumaan mula sa pagitan ng mga piraso. Nang makita ito ng lahat ng cultivator sa All Heaven Star System, ang kanilang mga isipan ay nanginginig at ang kanilang dugo ay nagsimulang mag-apoy. Ang mga mata ni Master Flamespark ay naglalaman ng galit na matagal niyang itinagong libu-libong taon. Huminga siya ng malalim at binuksan ang kanyang mga braso. Habang umiikot ang mga piraso, ang mga tunog ng pagbubundol mula sa kalangitan ay nagsimulang marinig. Ang tunog na ito ay napaka-intense at nagdulot ng pagbabago ng kulay sa mundo. Walang katapusang mga piraso ang bumalot sa kalangitan. Sa puntong ito, habang ang mga braso ni Master Flamespark ay gumagalaw, nagsimula silang umikot ng mabagal. Mabilis itong naging mas mabilis at ang tunog ng pag-ihip ay biglang kumalat ng malayo at malayo. Tumagos ito sa Thunder Celestial Temple hanggang sa makarating sa mga nakapaligid na rehiyon. Habang ang mga piraso ay umiikot sa isang gitna, isang vortex ang lumitaw sa kalangitan. Ang vortex na ito ay napakalakas at lumikha ng isang bagyo. Habang ang mga tunog ng pagbubundol at ang tunog ng pag-ihip ay patuloy, nakagawa ito ng isang eksenang yumanig sa buong mundo. Ang mga ulap sa kalangitan ay naglaho ng parang wala ng bukas. Ang kalangitan na puno ng mga bituin ay parang pinupunit ng isang pares ng higanting mga kamay. Ang vortex na nilikha ng mga higanting kamay ay napakaliwanag sa kalangitan ng mga bituin. Ang vortex ay patuloy na lumawak hanggang sa tumakip sa buong kalangitan sa ibabaw ng Thunder Celestial Temple. Ang vortex na ito ay naglalaman ng isang kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Ang kapangyarihang ito ay agad na makakapatay ng isang Nirvana Scryer Cultivator. Pati na ang mga Nirvana Cleanser Cultivators ay hindi makakatagal doon. Habang ang panahon ay lumipas, ang kapangyarihang ito ay naging mas malakas at patuloy na nagtitipon sa kailaliman ng vortex. Ang mga tunog ng pagbubulwak mula sa vortex ay patuloy na umaabot. Ang tunog na ito ay katulad ng mga tibok ng puso ng mga cultivator. Tuwing maririnig ang tunog na ito, ang mga isipan ng mga cultivator dito ay yayanig, parang isang dambuhalang martilyo ang tumatama sa kanilang mga dibdib. Hindi lang sila ang nakakaranas nito. Halos lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay bahagyang naririnig ang tunog. Tuwing maririnig ang tunog na iyon, walang katapusang mga ripples ang lilito sa kalangitan at kumakalat ng walang hanggan. Habang ang vortex ay lumalaki, ang mga tunog na nagmumula dito ay naging hindi maisip na malalakas. Maaaring itulad ito sa kulog. Ang malakas na tunog na ito ay ang matinding kapangyarihan na tumatama sa barrier ng espasyo. Ang puting buhok ni Master Flamespark ay lumipad at sumigaw siya, "Mga kasama, tulungan niyo ako." Ang mga mata ng mga matatandang monsters na nasa praying mats ay kumislap, pati na ang mga mata ni Blood God. Lahat sila ay lumipad papunta sa hangin at naupo upang ipakita ang kani-kanilang mga spells. Ang mga spell na ito ay pumasok sa vortex na nagdulot ng karagdagang lakas dito. Ang mga tunog ng pagbubulwak ay naging mas intense at ang rotational force ay umabot na sa limitasyon nito. Ang lakas ay parang isang matalim na panghuhukay na patuloy na sumusubok na durugan ang walang hanggan. Ang mga kamay ni Master Flamespark ay bumuo ng isang seal at sumigaw, "Lakas ng Thunder Realm." Ang mga Thunder Beasts ay lumitaw mula sa mga dosenang piraso. Ang mga ito ay umungol bago naging mga kidlat at sumugod papunta sa gitna ng vortex. Boom! Ang kalangitan ay yumanig at ang vortex ay patuloy na pinalalawak habang umiikot. Isang malamig na aura ang nagmula sa vortex. Ang mga matatandang monster sa paligid ay bumuo ng mga sail. Ang mga mata ni Leonzi ay kumislap at siya ay dumiretso papunta sa vortex. Ang kanyang kanang kamay ay nagbigay ng puting liwanag at siya ay sumugod ng diretso papunta sa vortex.
Isang malakas na tunog na parang pagsabog ng salamin ang narinig. Ang katawan ni Lianzi ay nanginig, ang mukha niya ay naging mapotla, at siya ay umatras. Lumabas ang ining Xiangong family ancestor. Binangga niya ang kanyang noo at isang maliit na bandila ang lumipad. Isang kislap ng liwanag ang nakita habang pumasok ang bandila sa vortex. Ang tunog ng pagsabog ng salamin ay muling narinig. Si Blood God ay nabalot ng isang pulang liwanag at sumugod papasok sa vortex na may nakataas na kamao. Ang suntok na ito ay nagbigay ng matalim na pulang glow at pumasok sa vortex. Ang Xian family ancestor at ang lalaki na tinatawag na Gongsun ay lumapit. Pagkatapos nito, iba't ibang matatandang monsters ang nag-atake. Sa sandaling iyon, ang vortex ay nagsimulang mag-expand ng higit pa at ang mga tunog ng pagsabog ay walang katapusan. Sa huli, kinagat ni Master Flamespark ang dulo ng kanyang dila at lumabas ang Essence Blood. Ang dugo ay naging isang mist ng dugo at nagsanib sa mundo. Ang mga mata ni Master Flamespark ay naging pula habang sumigaw siya, lupain ng Celestial Realm, buksan ang langit at hatiin ang lupa. Iba't ibang malabong mga imahe ang lumitaw sa ibabaw ng mga dosenang piraso na lumilikha ng Giant Vortex. Ang mga malabong imahe na ito ay ang mga kaluluwa na nakasil sa mga piraso na ginawa ni Master Flamespark. Matapos silang magpakita, agad silang pumasok sa Vortex at nagsanib. Sa sandaling ito, isang hindi maisip na kapangyarihan ang sumabog. Ang pinakakakatwa dito ay may kasamang trace ng G-Realm sa kapangyarihang iyon. Ang trace ng G-Realm ay nagmula kay Celestial Lord Xing Shui. Ang pulang kidlat na naglalaman ng kapangyarihan ng G-Realm ay sumugod sa kailaliman ng vortex na may tulong ng hindi maisip na kapangyarihan. Boom! Ang buong Thunder Celestial Temple ay yumanig, ang kalangitan ay nagbago ng kulay, at ang mga ulap ay tinangay. Lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay nakakita ng isang eksena sa mga sound transmission stones na hindi nila malilimutan habang buhay. Ang vortex sa kalangitan ay biglang yumanig at isang maliit na bitik ang punitin ng lakas. Nang lumitaw ang bitik, mabilis itong kumalat at sa isang iglap, ito ay lumawak ng higit sa 100 talampakan. Parang isang peklat na magpapakaba sa iyong puso. Ang mga itim na buhawi ay gumalaw sa paligid ng gilid ng bitik. Gumugol ng napakaraming lakas upang buksan ang isang bitik sa spatial barrier patungo sa Alliance Star System, kaya paano papayagan ni Master Flamespark na magsara ito? Matagal na niyang inintindi ang araw na ito. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang mukha niya ay nagpakita ng isang mabagsik na ekspresyon. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at itinutok ang kanyang daliri sa kalangitan at sumigaw, hawakan ng langit. Sa loob ng vortex, isang piraso ang biglang lumiit at mabilis na pumasok sa bitik. Pagkatapos, agad na lumaki ang piraso. Isang malakas na tunog ng rumble ang narinig habang ang bitik ay pinilit na manatiling bukas ng piraso. Gayunpaman, ang spatial barrier crack ay nagtataglay ng lakas na walang cultivator ang makakayanang labanan. Ang piraso ay agad na ni-crush at bumagsak. Gayunpaman, ang pagbagsak nito ay nagtagal ng sapat na oras upang hadlangan ang pagsara ng bitik. Lalong marami pang piraso ang pumasok sa bitik upang pigilan itong magsara, at sa huli, ang bitik ay dahan-daang nawala ng kakayahang magayos. Habang patuloy na pumapasok ang mga piraso, ang bitik ay walang awa na pinunit at pinalawak ng malaki. Pinalawak ito ng 1,000 talampakan. Sa sandaling iyon, ang mga cultivators sa Thunder Celestial Temple ay puno ng saya. Hindi lamang sila, kundi lahat ng mga cultivators sa All Heaven Star System ay nakakita nito, at ang pagnanasa na pumatay ay nag-uumapo sa buong All Heaven Star System. Sa labas ng Thunder Celestial Temple, ang mga hukbo sa 4 na panig ay tumangala at tinitigan ng bitik sa itaas nila. Isang aura na hindi kabilang sa All Heaven Star System at isa na pamilyar kay Wang Lin ang nagmula sa bitik. Ang aura na ito ay aura ng Alliance Star System. Ang mga kumikislap na mga bituin na pamilyar kay Wang Lin ay lumitaw sa bitik. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na hiyaw ang biglang narinig mula sa bitik. Ang hiyaw na ito ay napakalakas at lumikha ng isang shockwave. Para itong hiyaw mula sa mga sinaunang panahon. Isang dambuhalang kamay ang lumabas mula sa bitik at hinawakan ng isa sa mga piraso. Piniga ito ng walang awa at ang piraso ay pumutok. Hindi ito isang ancient god. Napakunot ang mga mata ni Wang Lin. Wala siyang naramdamang aura ng ancient god mula sa dambuhalang kamay. Ang dambuhalang kamay ay hindi tumigil. Humawak ito at mabilis na gumalaw at malapit ng isara ang 1,000 talampakan na bitik. Ngunit sa sandaling iyon, isang malabong anyo ang tahimik na lumitaw sa labas ng bitik. Ang anyo na ito ay kakaiba ng lumitaw ito. Parang pinilit nitong sumulpot sa harap ng mga mata ng lahat. Nang makita ni Wang Lin ang anyo na ito, ang kanyang isipan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay mabilis na kumitid. Isang kislap ng lamig ang sumak sa mga mata ni Xing Shui. Ang malabong anyo na lumitaw ay ang taong huminto sa laban sa pagitan ni Xing Shui at ni Blood God. Lumilitaw ito sa isang kakaibang paraan at walang awa na tinuro ang dambuhalang kamay.
Isang malakas na alon ng source origin energy ang sumabog. Nang makita ito ni Wang Lin, natakot siya sa kanyang isipan. Parang ang lahat sa mundo ay nagyelo at ang daliri lang na iyon ang tanging bagay na gumagalaw. Ang daliri ay tumama sa dambuhalang kamay na lumabas mula sa bitik. Ang dambuhalang kamay ay agad na bumagsak at naging source origin energy. Binuksan mo ang spatial barrier at nilabag ang batas ng ancient celestial realm. Isang makapangyarihang tinig ang nagmula sa bitik. Tumagal ito at naglaho hanggang sa tuluyang nawala. Nais ng matandang ito na makita kung tunay nga ang ancient celestial realm. Isang tinig mula sa isang phantasm ang nagsalita. Mat-aman ngunit may kapangyarihan ng isang supreme ruler. Ang Alliance Star System. Tumingin si Wang Lin sa pamilyar na kalangitan sa kabila ng bitik at tahimik na nagmuni-muni. Matagal na siyang umalis sa planetang Suzaku. Kabanata 883. Planet Donglin. Nang mabuksan ang daan patungo sa Alliance Star System, ang bitik ay biglang pumutok. Mabilis itong lumawak sa buong kalangitan ng mga bituin. Sa oras na ito, ang lahat ng mga cultivator sa All Heaven Star System ay tumutok at nagmasid. Ang mga sakam na titig ay nagmula sa bawat planeta ng cultivation sa All Heaven Star System. Para bang ang mga titig na iyon ay kayang tumchuan sa mga sound transmission stones at direktang makapasok sa Alliance Star System. Ang labanan sa pagitan ng All Heaven Star System at Alliance Star System ay nagsisimula na. Ngumiti si Master Flamespark habang ang kanyang sigaw ay umabot sa buong All Heaven Star System. Biglang umabot ang tinig ni Master Flamespark, ang malupit na hukbo ng cultivation mula sa silangan, timog, kanluran, at hilaga, pumatay at magpatuloy papasok sa Alliance Star System. Sa loob ng 3 araw, kunin ang 3 cultivation planets para sa ating All Heaven Star System at gawing mga base. Habang ang kanyang tinig ay umabot, ang hukbo ng 10,000 cultivator mula sa silangang bahagi ng Thunder Celestial Temple ay tahimik na tumangala. Sa utos ng lalaking naka-armor, lahat sila ay mabilis na nagtulungan patungo sa bitik na parang mga meteors. Punong-puno sila ng puot sa pagpasok sa Alliance Star System. Mayroon ding 10,000 cultivator sa hilagang bahagi na nagsimulang gumalaw. Sumunod ang mga hukbo mula sa kanlurang at timog na bahagi. Ang kalangitan ay napuno ng sword energy habang ang mga cultivator ay nagpatuloy sa pagpasok sa Alliance Star System. Thunder Celestial, Vice Thunder Celestial, at 108 Celestials. Kayo, kunin ang inyong mga bandila ng utos at pumasok sa Alliance Star System. Sa loob ng Thunder Celestial Temple, ang 108 Celestials ay agad na nagtakbuhan patungo sa bitik sa kalangitan na parang kidlat. Ang isang malupit na puot ay mabilis na kumalat sa buong lugar. Pumatay. Walang nakakaalam kung sino ang sumigaw, ngunit ito ay nagpasiklab ng matinding laban sa mga cultivator sa paligid. All Heaven Star System, buksan ang malaking transfer array. Habang sumisigaw si Master Flamespark, ang mga sound transmission stone sa lahat ng cultivation planets ay bumagsak at bumuo ng isang malaking transfer array. Isa-isa, pumasok ang mga cultivator sa transfer array sa ilalim ng pamumuno ng kanilang mga ninuno. Nang sila ay muling lumitaw, sila ay nasa tabi ng bitik patungo sa Alliance Star System. Pagkapasok nila, agad silang nagsimula pumasok sa bitik. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Habang dama-dami ang mga cultivator na pumapasok sa Alliance Star System, unti-unti ay nagsimula ang isang malaking kalamidad. Habang ngumingiti si Master Flamespark, pumasok siya sa bitik at dumating sa Alliance Star System. Pagkapasok niya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang napakalupit na puot. Zhong Xuanzie, ang matandang ito ay bumalik na. Isang 10,000 talampakang bitik ang lumitaw sa kanlurang bahagi ng Alliance Star System at nagbigay ng walang katapusang lamig. Hindi mabilang na mga cultivator ang tumalon mula rito at puno ang kalangitan. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang star systems. Walang pagkakaiba ang mabuti o masama. Sa malayo, isang army ng cultivation ang dumadaan. Kakakuha lang nila ng approval para maging isang rank 6 na cultivation country. Papunta sila sa kanilang itinalagang cultivation planet para magtayo ng kanilang cultivation country. Ang tanawin sa kanilang harapan ay nagbago ng malaki sa mga ekspresyon ng mga cultivator ng Alliance Star System. Ang leader ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot at habang sumisigaw ng walang pag-aalinlangan, magkawatak-watik. Lahat, umatras pabalik sa planetang Zuanting ng mag-isa. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga cultivator ng Alliance, ngunit habang ang kanilang mga mata ay malungkot, walang bakas ng takot sa kanila. Ito ang pangunahing pagkakaiba ng mga cultivator ng Alliance at All Heaven. Sa Alliance Star System, ang pagpatay ay isang karaniwan na bagay. Ang mga nakaligtas hanggang ngayon ay dumaan sa maraming pagsubok. Wala ni isa man sa kanila na hindi kasing tuso ng isang fox at matalino. Sa puntong ito, habang malungkot ang kanilang mga mata, nananatili silang kalmado.
Walang kailangan na utos mula sa kalagitnaang lalaking leader, sila ay huminto at mabilis na nagkalat. Ang bawat cultivator ay umalis ng mag-isa at walang pakialam sa kaligtasan ng iba. May ilan pang cultivator na ang mga mata ay kumikislap habang sila ay tumatakas. Nais nilang mag-akit ng mga tagasunod at patayin sila para sa kanilang mga yaman. Iba't ibang uri ng tusong plano ang dumaan sa kanilang mga isipan. Ang mga cultivator ng All Heaven ay hindi pa nagiging maayos. Ang ilan sa kanila ay napansin ito at mabilis na sinundan ng mga cultivator ng Alliance. Ang isang cultivator ng All Heaven ay mabilis na gumamit ng spell habang sumusunod, kaya't ang isang nagtatakas na cultivator ng Alliance ay dumura ng isang malaking mouthful ng dugo. Ang cultivator ng Alliance ay nawalan ng pag-asa, nabawasan ang kanyang bilis at ang mga mata niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Habang tumatawa ang cultivator ng All Heaven, sumulong siya at pinapalapit ang sarili sa cultivator ng Alliance. Ngunit sa sandaling siya ay nakalapit, ang kawalan ng pag-asa ay nawala sa mga mata ng cultivator ng Alliance. Sa halip, ngumingisi siya at tumugon. Pagkatapos ng ilang tunog ng popang, isang malupit na hina ang umabot. Sa huli, mabilis na lumipad ang cultivator ng Alliance sa malayo habang may hawak na bag. Sa likuran niya, ang katawan ng cultivator ng All Heaven ay bumagsak at naglaho. Umiikot ang eksenang ito sa mga ibang mga tagasunod. Tinitigan ni Wang Lin ang mga cultivator na pumasok sa bitik, ngunit hindi siya gumalaw. Tumingala si Old Man Ziyang sa bitik at nagpakita ng malamig na tingin. Ang kanyang katawan ay kumisap at lumapag sa plaza at sinabi kay Wang Lin, "Shumo, sumunod ka sa akin. Sa iyong kalagayan, tinataya ko na ayaw mong sumali sa unang alon." Habang nagsasalita, isang ulap ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at lumipad papalayo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado. Ganoon din kahit wala ang isyu kay Limuan. Hindi siya magiging unang pumasok. Sa labanang ito ng dalawang star systems, kailangan niyang maging maingat. Nang tumingin siya pabalik kay Qing Shui, tumayo si Qing Shui at dumating sa tabi ni Wang Lin. Hinawakan siya ni Wang Lin at sinundan si Old Man Ziyang. Nang makita ito ni Lianzi, nagdalawang isip siya saglit. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa bitik sa itaas. Ang cultivation ni Old Man Ziyang ay makapangyarihan, kaya't mabilis siya. Sa ilang hakbang, iniwan niya ang Thunder Celestial Temple at nagpunta patungo sa Eastern Domain. Kalmado lang si Qing Shui at sumunod sa likod. Ang mga itim na hangin ay umikot kay Wang Lin, kaya't hindi siya mabagal. Sa daan, hindi nagsalita si Old Man Ziyang. Tanging pagkatapos ng ilang araw nang papalapit sila sa planetang Donglin, siya ay nagsalita. "Shumo, hindi madaling makarating sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation. Kailangan mong tiyakin na sulit ang lahat ng ito. Bukod dito, hindi ko ganap na tiwala na tutulungan ka ng aking ninuno, kaya dapat kang maghanda." Matamang sumagot si Wang Lin, "Nauunawaan ko po." Nang marinig ito ni Old Man Ziyang, hindi na siya nagsalita. Ang Planet Donglin ay isang napakabigat na misteryo sa All Heaven Star System. Ang planetang ito ay hindi nakatali sa isang lokasyon at patuloy na gumagalaw. Habang lumilipad si Old Man Ziyang, minsan ay maglalabas siya ng pulang jade na tila may hinahanap siya. Sa araw na ito, sa gabay ni Old Man Ziyang, nakita ni Wang Lin ang isang napakabighaning cultivation planet sa malayo. Ang planetang ito ay napakalaki, mas malaki pa kaysa sa planetang Tianyun. Mayroong maraming malalaking butas sa planetang ito at ito ay kulay madilaw na kayumanggi. Kung titingnan mula sa malayo, isang malakas na aura ang biglang tumulak patungo sa kanya. Ito ang planetang Donglin. May mga dosenang mas maliliit na planeta ng pagsasanay na dahan-daang umiikot sa paligid nito. Paminsang may mga kumikislap na liwanag ng mga restriction na nagmumula sa planetang Donglin. Malinaw na mayroong napakalakas na mga restriction dito. Kung pumasok ang isa ng walang paraan para lumusot, tiyak na mamamatay sila. Bumuo ng seal ang kanang kamay ni Lolo Ziyang at itinuro. Isa sa mga mas maliliit na planeta sa paligid ng planetang Donglin ay umalis mula sa kanyang akses at lumipad patungo kay Lolo Ziyang. Paglapit nito, kumislap ang liwanag at isang transfer array ang nabuo. "Celestial Lord Qing Shui, Shumo, sumunod kayo sa akin." Sabi niya, at pumasok siya sa transfer array. Pumasok din si Qing Shui kasama si Wang Lin. Pagpasok nilang tatlo sa transfer array, kumislap ang liwanag at naglaho silang tatlo. Paglitaw nilang muli, sila ay nasa planetang Donglin. Isang banayad na simoy ng hangin ang nagdala ng amoy ng dugo. Ang buong planeta ay nagbigay ng pakiramdam ng karahasan. Nakatayo sa planetang Donglin, huminga ng malalim si Wang Lin. Ang aura dito ay ganap na iba sa mga ibang planetang pangpagsasanay sa All Heaven Star System. Hindi sila dinala ni Lolo Ziyang sa bahay ng pamilya. Sa halip, siya ay tumulak patimog kanluran. Sa matinding kanlurang bahagi na libu-libong kilometro ang layo ay may isang napakagulong sementeryo.
Ang lupa sa paligid ay madilim na pula at naglalabas ng matinding amoy ng dugo. Nakatagilid na mga katawan ang nagkalat sa buong lugar at mga kalang na walang balahibo ay umiikot sa itaas. Minsan ay bababa sila at kakain ng laman. Ang mga mata nila ay walang takot sa mga tao at malamig na malamig. Habang lalalim ka sa lugar, unti-unting nawawala ang mga piraso ng katawan. May mga magulong libingan sa bawat sulok na siksik na magkasama. Bagaman kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, ang puso niya ay labis na nagulat. Nagsanay siya ng pamamaraan ng soul refining sect, kaya't siya ay labis na sensitibo sa mga kaluluwa. Dito, may mga hindi mabilang na nasirang kaluluwa. Kahit sa pinakamatinding yugtong ng bandila ng kaluluwa na may 1 bilyong kaluluwa, kulang na kulang ito kumpara sa lugar na ito. Kung inabsorb ko ang mga kaluluwang ito, maaari kong agad ihanda ang bandila ng kaluluwa. Tumingin si Wang Lin sa paligid at tahimik na nag-isip. Ang pinakakanlurang bahagi ng planetang Donglin ay ipinagbabawal at hindi pinapayagan ang mga dayuhan na pumasok. Dito nakatago ang isa sa mga huling ninuno ng pamilya Ziyang na nagsasagawa ng closed-door cultivation. Ang boses ni Lolo Ziyang ay kalmado, ngunit may malaking paggalang ang naramdaman sa kanyang tinig. Medyo nagkunot-noo si Qing Shui habang tinitingnan ang paligid, ngunit hindi siya nagsalita. Habang nagpapatuloy sila, unti-unti nilang pinasok ang kalaliman ng sementeryong ito. Ang lupa ay naging itim mula sa madilim na pula. Ang lupa ay itim at walang bakas ng buhay. Para itong lupain ng mga patay kung saan ang buhay ay ganap na pinipigilan. Habang nakatayo dito, agad na naramdaman ni Wang Lin ang labis na panghihina, na parang inuubos ng lupa ang kanyang lakas. Kung nanatili siya dito ng matagal, malamang ay mawawala ang lahat ng kanyang lakas. Wala ring mga gusali sa itim na lupa, patag na lupa lamang. Gayunpaman, mayroong isang bagay na ikinakalabot ng puso ni Wang Lin. Parang may nakatagong aura ng kamatayan na kayang patayin ang langit sa ilalim ng lupa. Huminga ng malalim si Lolo Ziyang. Ipinakita niya ang isang ekspresyon ng labis na paggalang at sinabi, ang miyembro ng pamilya Ziyang, si Ziyang Yundong, ay humihiling na makipagkita sa ancestor. Kabanata 884. Lakas ng buhay. Nang inig ang lupa. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang alon mula sa ilalim ng lupa. Ang pagyanig sa ibabaw ay sanhi ng alon na ito. Ang alon na ito ay napakalakas. Nang umabot ito sa ibabaw, nagdulot ito ng malupit na pagyanig sa buong planeta. Ano ito? Isang kalmadong boses ang umalingaw sa kalangitan at lupa. Pagkatapos ay biglang napuno ang lugar ng isang sinaunang aura. Para bang ang boses ay hindi nagmumula sa ilalim nila kundi mula sa kawalan at mula sa paglipas ng panahon. Ang boses ay tila galing sa sinaunang mundo ng pagsasanay mula sa mga hindi mabilang na taon na nakalipas. Isang kislap ng pulang liwanag ang lumitaw sa kanang mata ni Qing Shui. Tiningnan niya ang lupa sa harap niya, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Lolo Ziyang ay magalang na nagsabi, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng All Heaven Star System at ng Alliance Star System. Nakuha ng taong ito ang unang pwesto sa Celestial Title Competition at nakatanggap ng isang pangako mula sa pamilya Ziyang. Ngunit ang hinihingi niya ay isang bagay na hindi kayang gawin ng junior. Umaasa ako na sana ay payagan ng senior na gamitin ang Qi-Shi spell. Pagkatapos magsalita ni Ziyang Yundong, agad na naramdaman ni Wang Lin ang isang hindi maipaliwanag na divine sense na biglang naglock sa kanya. Sa takot, pinilit niyang hindi umatras at pinakalma ang sarili hanggat maaari. Napakalakas ng divine sense na ito, ngunit hindi nito nakita ng buo si Wang Lin. Sa sandaling iyon, ang munting enerhiya mula sa kanyang third eye ay kumalat sa kanyang katawan. Minsan, ang divine sense ay sinuri siya at mabilis na umatras. Hayaan mong bumaba siya mag-isa. Ang sinaunang boses ay umalingaw. Pagkatapos ay isang mas matinding tunog ng pagyanig ang nanggaling sa lupa sa harap nila. Biglang nagbukas ang isang puwang sa lupa, na nagdulot ng isang malalim na bangin. Mabilis na tumanggo si Ziyang Yundong at lumingon kay Wang Lin. Sa simula, 50% lamang ang kanyang kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, may kakaibang ugali ang ninuno. Baka hindi man lang ito alalahanin ng pangako mula sa Celestial Title Competition. Ngayong pumayag na ang ninuno, ngumiti si Ziyang Yundong at sinabi, Shumo, bumaba ka. Maghihintay ako dito. Tumanggo si Wang Lin at tumingin kay Qing Shui. Ang kanang mata ni Qing Shui ay kumislap ng maliwanag na pula at sinabi ng kalmado, kung may manggahas na saktan ka, ang mga ilog ng dugo mula sa mga taong may pangalang Ziyang ay dadaloy sa planetang Donglin. Bagaman magaan ang kanyang tinig, puno ito ng puot. Si Ziyang Yundong ay nagkunot ng noo at hindi na lang nakangiting tahimik. Nagpakita ng pasasalamat si Wang Lin. Sa buhay niya, kakaunti lang ang mga tao na kanyang pinahahalagahan. Sina Sito, Zhou Yi, Dun Tian. At ngayon si Qing Shui. Huminga ng malalim si Wang Lin at iniguhit ang kanyang mga kamay kay Qing Shui at kay Ziyang Yundong. Pagkatapos ay lumingon siya at pumasok sa bangin. Malaki ang bangin na ito.
Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang patuloy na bumababa. Ang mga pader ay makinis, ngunit walang tanda ng buhay sa loob. Ang bangin ay puno ng aura ng kamatayan. Habang siya ay bumababa, ang aura ng kamatayan ay lalong tumindi. Sa huli, ang aura ng kamatayan ay nakapaligid na sa lugar at halos naging material. Nagdulot ito ng labis na hindi komportableng pakiramdam kay Wang Lin. Parang siya ay isang maliit na apoy na napapaligiran ng malamig na hangin. Maaari siyang mapatay ng malamig na hangin anumang oras. Ang aura ng kamatayan ay unti-unting naging marahas habang bumababa si Wang Lin at sumasok sa kanyang katawan. Kung iba ang tao, magiging matigas ang kanilang katawan at malalagay sila sa panganib ng buhay. Gayunpaman, sanay si Wang Lin sa aura ng kamatayan dahil sa kanyang pagsasanay sa life and death domain noong siya ay nasa unang hakbang. Sa kanyang mga unang panahon ng pagsasanay, pinag-aralan niya ang Underworld Ascension Method, kaya't pamilyar siya sa aura ng kamatayan. Sa puntong iyon, umikot ang kanyang enerhiya at nagsimulang mag-ikot ang mga isda ng yin at yang sa paligid niya. Itinulak ang aura ng kamatayan upang hindi siya seryosong masaktan nito. Malalim ang bangin na ito, para bang wala itong katapusan. Mabilis ang kilos ni Wang Lin, ngunit kahit na pagkatapos ng 7 minuto, hindi pa rin niya nakikita ang ilalim. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang pinapalakas ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at pinapalakas ang karma domain. Matapos ang mahabang panahon, habang ang aura ng kamatayan ay lalong tumitindi, maging ang mga isda ng yin at yang ay naapektuhan at bumagal. Ngunit sa puntong ito, nayanig ang kanyang katawan at tumama siya sa lupa. Ang tumambad sa harap niya ay isang tunnel. Ang tunnel na ito ay ganap na madilim, walang anumang liwanag. Kahit na si Wang Lin ay may mataas na antas ng pagsasanay, hindi niya ito makita ng malinaw. Maaari lamang niyang makita ang magaspang na mga anino. Dito ka. Ang sinaunang boses ay umalingaw sa loob ng tahimik na tunnel at nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Nag-isip si Wang Lin sandali. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagningning ng determinasyon at pumasok siya sa passage. Hindi masyadong mahaba ang tunnel na ito. Pagkatapos ng 7 minuto ng paglalakad, nakarating si Wang Lin sa dulo. Ang nakita niya ay nagdulot ng isang matinding paghigpit sa kanyang mata. Mga bungo ng tao. Walang katapusang mga bungo ng tao na siksik na magkakasama. May isang napakabigat na lugar sa dulo ng tunnel. Wala itong katapusan, tanging ang walang katapusang mga bungo ng tao na nagbigay ng matinding kilig. Ang lahat sa harap niya ay isang nakakamanghang dagat ng mga bungo ng tao. Kahit na ang lakas ng isip ni Wang Lin ay hindi nakayanin, ang kanyang balat ay nanginginig. Hindi niya napigil ang umatras ng 2 hakbang, at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Napakarami ng mga bungo ng tao dito, sobrang dami upang mabilang. Sapat upang magdulot ng panginginig ng puso sa sinuman na makakakita nito. Ang siksik na aura ng kamatayan ay bumuo ng isang bagyong dumaan sa dagat ng mga bungo ng tao. Sa ilalim ng epekto ng aura ng kamatayan, naramdaman ni Wang Lin na halos mamatay siya. Ang takot sa kanyang mga mata ay umabot sa sukdulan. Sa gitna ng bagyong iyon sa dagat ng mga bungo ng tao, may isang artificial na plataporma na may isang makamandag na yellow coffin. Ang kahoy ng kabaong ay may mga pirasong nabubulok, ngunit may isang halos sabog na aura na nagmumula rito. Ano ang iyong pangalan? Ang sinaunang boses ay dumating mula sa kabaong at umalingaw sa paligid. Huminga ng malalim si Wang Lin at pinipigilan ang shock sa kanyang isipan at ang pagsugpo ng aura ng kamatayan. Magalang niyang sinabi, "Ako po si Shumo, nagagalak pong magpakilala, Senior. Ikaw ba ang nagnanais na gamitin ng matandang ito ang Qi spell?" Hindi matukoy kung galit o tuwa ang naririnig sa boses, ngunit may presyon sa paligid. Kalmado ang puso ni Wang Lin at kalmadong sinabi, "Oo. Maaari kitang tulungan, ngunit hindi sapat ang pangako mula sa pamilya Ziyang. Nais ko ang kalahati ng iyong lakas ng buhay." Ang sinaunang boses ay naging divine sense. Sa sandaling kumalat ito, lalong tumaas ang aura ng kamatayan sa paligid. Maging ang walang katapusang mga bungo ng tao sa dagat ng mga bungo ay nagsimulang gumalaw. Isang kabig-bighaning liwanag ang lumitaw sa mga mata ng hindi mabilang na mga bungo ng tao. Ang tanawin na ito ay sobrang kakaiba. Sa mga mata ni Wang Lin, para bang bawat bungo ng tao ay nagbukas ng kanilang mga mata, parang may mga kaluluwa sila. Lahat ng mga titig nila ay nakatutok sa kanya. Sa sandaling bumagsak ang mga titig na ito sa kanya, ang lakas ng buhay ni Wang Lin ay gumuho at nawala. Kalahati ng kanyang buhok ay naging puti tulad ng nyebe. Agad na tumanda ang hitsura ni Wang Lin mula sa batang lalaki hanggang sa katandang lalaki. Isang pakiramdam ng panghihina na hindi pa nararanasan ni Wang Lin ang sumak sa kanyang puso. Bagaman hindi naapektuhan ng kanyang pagsasanay, hindi nawawala ang pakiramdam ng panghihina. Ang boses ng ninuno ng pamilya Ziyang ay dahan-daang umabot sa kanyang pandinig. "Ipakita mo ang taong nais mong iligtas."
Si Wang Lin ay tahimik na nagmuni-muni sandali bago niya binuksan ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumitaw ang bola ng restriction na naglalaman ng nascent soul ni Limuan. Ngunit bago ito mahulog sa kamay ni Wang Lin, isang malupit na aura ng kamatayan ang dumaan at kinuha ang bola pabalik sa gitna ng bagyong kamatayan. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Wang Lin ang lahat. Pati na ang agwat ng kanilang pagpapalakas na tila hindi matatawid. Agad na naging pula ang kanyang mga mata at ang pulang liwanag ay lumabas mula sa kanyang pangatlong mata. Ano ang balak mong gawin? Ang sigaw ni Wang Lin habang mabilis siyang tumakbo patungo sa aura ng kamatayan na nakabalot kay Limuan. Isang malamig na hinga mula sa kabaong at isang strand ng aura ng kamatayan ng tumarget kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, tila nawala ng ulirat si Wang Lin, at nang walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang pangatlong mata. Ang pulang liwanag ay kumalat at tumama sa aura ng kamatayan na tumatarget kay Wang Lin. Agad na bumagsak ang aura ng kamatayan. Gumalaw si Wang Lin na parang kidlat patungo sa bola ng restriction na kinalalagyan ni Limuan. Maingay. Kinuha ko ang kalahati ng iyong lakas ng buhay at gagamitin ko na ngayon ang Qi spell. Habang umuukit ang matandang tinig, huminto ang katawan ni Wang Lin. Tinutok niya ang kanyang mata sa kabaong at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig na galit. Sa ilalim ng aura ng kamatayan, ang bola ng restriction na nakapalibot kay Limuan ay bumagsak. Bagamat ramdam ni Wang Lin ang sakit sa kanyang puso, hindi nasaktan ang nascent soul ni Limuan habang ito ay lumulutang sa hangin. Kaya pala, isang sirang nascent soul na nawala ng lahat ng buhay at pinilit manatili. Walang duda, kaya ka pumunta sa matandang ito upang gamitin ang Qi spell. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at tahimik na tiningnan ang kabaong sa kanyang harapan. Gayunpaman, kung nasa aking rulok ako at ginamit ko ang Qi spell, maaari kong mapanumbalik ito. Kahit na upang magising siya, maaari ko lamang siyang gisingin. Subalit, sa ngayon, ang matandang ito ay tanging 30% lang ang tiwala. Habang siya ay nagsasalita, sa gitna ng dagat ng mga bungo, maraming mata ang kumislap. Pagkatapos ay ang aura ng kamatayan ay agad na pumulibot kay Wang Lin. Hindi lumaban si Wang Lin. Habang ang aura ng kamatayan ay pumapalibot sa kanya, hinihila nito ang mga hibla ng kanyang lakas ng buhay. Ang mga hiblang ito ay ang kanyang natitirang buhay. Habang nawawala ang kanyang lakas ng buhay, ang kanyang buhok ay naging puti at nahulog. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nalilanta at ang kanyang balat ay naging puno ng mga wrinkles. Ang kanyang mukha ay mabilis na tumanda mula sa isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad hanggang maging isang matandang tao. May bahagyang bakas ng kanyang dating itsura na natagpuan sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagkulimlim, at ang kanyang kahinaan ay tumaas ng maraming ulit. Mahina niyang naramdaman na may isang bagay na tumatawag sa kanya mula sa kawalan. Parang may isang kapangyarihan na kumakawi sa kanya at nais siyang kunin. Matapos magpakadalubhasa ng mahigit 1,000 taon, paano hindi malalaman ni Wang Lin kung anong kapangyarihan ito ay ang siklo ng reinkarnasyon ng kalangitan. Wala na siyang masyadong natitirang buhay, at nagsimula nang tawagin siya ng siklo ng reinkarnasyon ng kalangitan. Tulad ng nangyari kay Limuan. Kapag natapos ang kanyang buhay, siya ay mamamatay. Kabanata 885. Ang regalo ni Qing Shui. Ang aura ng kamatayan na nakapalibot sa kanyang katawan ay sumipsip ng karamihan sa kanyang lakas ng buhay at pagkatapos ay lumutang patungo kay Limuan. Ang lakas ng buhay na nakuha mula kay Wang Lin ay ipinasok kay Limuan sa pamamagitan ng isang misteryosong paraan. Dahan-daang sinabi ng ninuno ng pamilyang Xiang, ang Qi spell ay nangangailangan ng 7 araw. Kung makakaya ng nascent soul na ito na tumagal ng 7 araw, maaari itong magbalik buhay. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin habang tinitingnan ang nascent soul ni Limuan. Wala siyang kalungkutan sa kanyang puso. Parang naramdaman ni Limuan ang lahat ng ito at ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang nascent soul ay walang katawan, ngunit may isang tahimik na kalungkutan na nagmumula-mula dito. Ang aura ng kamatayan na nakapalibot kay Limuan ay patuloy na nagsusuplay ng lakas ng buhay sa kanya. Ang kanyang nascent soul ay nagsimulang mag-condense ng dahan-dahan. Ang oras ay dahan-daang dumaan. Ang unang araw, ang ikalawang araw. Ngunit, sa ikatlong araw, ang unti-unting pagkakakondense ng nascent soul ni Limuan ay huminto bago maubos ang lahat ng lakas ng buhay na isinakripisyo ni Wang Lin. Dahan-daang sinabi ng ninuno ng pamilyang Xiang, sayang, ang Qi spell ay nagmula pa sa sinaunang panahon at kayang labanan ng kalikasan. Malakas ang spell na ito at kaya nitong buhayin ang isang patay, basta't may sapat na lakas ng buhay. Ang lakas ng buhay na inililipat ng Qi spell ay hindi pantay-pantay. Ito ay ganap na hindi katumbas. Ang Qi ay kumakatawan sa 7 araw. Bawat araw na lumilipas, ang lakas ng buhay na kailangan ay 100 beses na mas malaki kaysa sa nakaraang araw. Ang ika-7 araw ang pinakamahalaga, at ang dami ng lakas ng buhay na kinakailangan ay hindi matutumbasan.
Ang iyong lakas ng buhay ay sapat lamang para sa 2 araw. Kahit pa kinuha ko ang kalahati ng iyong lakas ng buhay, hindi pa rin sapat ang iyong lakas ng buhay para umabot sa 3 araw. Shumo, mayroon ka bang anuman na makapagpapataas ng lakas ng buhay? Walang pagdagdag ng lakas ng buhay, nagsimulang magdisipit ang nascent soul ni Limuan. Ang proseso ng pagdisipit na ito ay mas mabilis at mas matindi kaysa dati, para ngayong pagkakataon ay tuluyan na itong mawawala. Magpatuloy ka lang sa pagsipsip ng aking buhay, tinitingnan ni Wang Lin si Limuan ng may malumanay na tingin. Ang babaeng ito ay naghintay para sa kanya ng daan-daang taon dahil sa isang pangako mula sa kanya. Tanging ang babaeng ito lamang ang nakapasok sa kanyang puso sa loob ng 1,000 taon ng pagpapalakas. Ngunit hindi lamang pagkatapos niyang umalis at nang ang tanging alaala na lang ay naiwan sa kanyang nag-iisang paglalakbay na napagtanto niyang palagi pala siyang nagmamalasakit. Pinagmamasdan niya si Limuan habang siya ay naaalala ang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan at ang kalungkutang dulot ng pagiging walang tahanan. May distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito malayo, para bang nasa magkaibang pampang sila ng isang ilog. Nasa isang panig siya at siya ay nasa kabila. Sa pagitan nila ang hindi matitinag na sakit na naging ilog sa kanilang pagitan. Ngunit hindi mahalaga kung gaano kalakas ang agos ng tubig, hindi kayang hugasan ng ilog ang matibay nilang mga tingin at pagtitiis. Parang muli nang dumaan ang musika ng gitara na puno ng kalungkutan sa kanyang mga tainga. Ang tunog ng gitara habang ang buwan ay sumisikat at ang araw ay lumulubog ay tila nagtataglay ng isang tulay para kay Wang Lin at Limuan. Pinaparamdam nito sa dalawa na parang maaari silang maging malapit sa isa't isa. Pagkatapos, ang aura ng kamatayan ay nahati. Ang isang dulo ay pinalibutan si Limuan at ang kabilang dulo ay pinalibutan si Wang Lin. Ang lakas ng buhay ay patuloy na hinihigop mula sa katawan ni Wang Lin ng aura ng kamatayan at ipinasok sa nascent soul ni Limuan. Kahit pa mangailangan ito ng 10,000 beses ng lakas ng buhay upang makapagpalit ng isang kaunting lakas ng buhay kay Limuan, wala siyang pagsisisi. Tahimik niyang tinitingnan si Limuan at nagbigay ng isang malumanay na ngiti. Ang kanyang itsura ay mabilis na tumanda at mga wrinkles ang bumalot sa kanyang mukha. Isang malaking halaga ng lakas ng buhay ang nawala, at ito ay parang nabuhay siya ng 1,000 taon sa isang saglit. Wala nang masyadong lakas ng buhay sa katawan ni Wang Lin. Ang bilis ng pagsipsip ay nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pakiramdam sa tawag mula sa kalangitan. Humugot siya ng malalim na hininga at isang mas matinding lakas ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang pagsabog na ito ay parang bumuo ng isang storm ng lakas ng buhay na nilamon ang paligid. Ito ang nagpasik sa mga mata ng walang bilang na mga bungo ng tao sa paligid na magningning. Sa loob ng kabaong, nagulat ang ninuno ng pamilyang Ziyang. Sa sandaling ito, ang takip ng kabaong ay bumukas, ipinakita ang isang katawan na parang isang natuyong bangkay. Isang malamig at walang awang tingin na puno ng aura ng kamatayan ang nagmula sa kanyang mga mata at tumama kay Wang Lin. Sa Alliance Star System sa isang planeta ng pagpapalakas, ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay nagtatago sa isang sekta ng pagpapalakas, nagkukunwaring isang mababang lebel na disipulo. Ngayon ay nakaupo siya sa posisyon ng lotus habang ang malaking halaga ng lakas ng buhay niya ay nawawala. Gayunpaman, hindi pinigilan ng kanyang orihinal na katawan ito, tinitingnan lamang niya ang kalangitan at nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata na palaging malamig ay nagpakita ng isang bahagyang lambot, tulad ng mga mata ng kanyang avatar. Ang lakas ng buhay na pumasok mula sa kanyang orihinal na katawan patungo sa kanyang avatar ay mabilis na nauubos. Dahil dito, nagsimula muling magbuo ang nascent soul ni Limuan. Dahan-daang dumaan ang oras. Ang 3 araw, ang 4 na araw. Sa 5 araw, ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay ganap ng madilim. Ang kanyang pulang buhok ay ngayon ay mahina at isang malaking halaga ng lakas ng buhay ang nauubos. Kahit na ang orihinal na katawan niya ay may katawan ng isang sinaunang Diyos, hindi na niya ito kayang tiisin. Matapos ang 4 na araw ng Qi-Shi spell, ang nascent soul ni Limuan ay ganap na na-recondense. Ang aura ng kamatayan ay ganap ng naalis mula sa kanyang nascent soul. Gayunpaman, ang maliit na buhay na ito ay hindi kayang patatagin pagkatapos maubos ni Wang Lin ang kanyang lakas ng buhay. Hindi ito sapat upang gisingin siya. 4 na araw lang ang limitasyon. Hindi na kayanin ni Wang Lin na malampasan ang 5 araw. Hanggang dito na lang kaya ko. Wala kang sapat na lakas ng buhay, kaya hindi mo kayang buhayin ang nascent soul na ito. Tahimik na tiningnan ng ninuno ng pamilyang Ziyang si Wang Lin bago humiga muli sa kabaong. Isang death aura whirlwind ang pinalibutan si Limuan at Wang Lin. Ang whirlwind ay dumaan diretso patungo sa libis at palabas. Sa proseso ng ito, mabilis na bumuo ng mga sel ang mga kamay ni Wang Lin at isang malaking dami ng mga restriksyon ang pinalibutan ng nascent soul ni Limuan. Ito ang nagdulot ng pagbagal ng pagkabulok ng maliit na buhay ni Limuan. Sa sandaling lumabas siya mula sa libis, 2 mga tingin ang agad na tumutok kay Wang Lin.
Nang makita ni Qing Shui ang kasalukuyang Wang Lin, nagulat siya ngunit nanatiling tahimik. Tulad ni Ziyang Yundong, tila alam na niya kung anong mangyayari. Tiningnan niya si Wang Lin at pagkatapos ay binawi ang kanyang mga mata. Maingat na inilagay ni Wang Lin ang nascent soul ni Linguan pabalik sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Qing Shui at tahimik na nagsabi, "Senior Apprentice Brother, fair na." Nagbuga ng hininga si Qing Shui at inalag ang kanyang manggas. Kinuha niya si Wang Lin at sila ay lumipad palayo. Tiningnan ni Ziyang Yundong ang direksyong pinagmula ni Wang Lin at ngumiti habang bulong, "Shumo, bagamat plano ko kayong lokohin, hindi ko naman itinago sa iyo. Sa iyong kaalaman, dapat ay alam mo na kailangan ng isang malaking halaga ng buhay para ma-recover ang nascent soul na iyon. Kaya sa huli, wala tayong pagkakautang sa isa't isa." Sina Qing Shui at Wang Lin ay naging dalawang sinag ng liwanag habang sila ay lumilipad sa kalangitan ng mga bituin. "Senior Apprentice Brother, alam mo ba kung ano ito?" Habang lumilipad, tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin bago niya pinukpok ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumabas ang heaven-avoiding coffin. Tumigil saglit ang katawan ni Qing Shui. Ang kanyang kanang mata ay kumislap ng pula habang tinitingnan niya ang heaven-avoiding coffin. Pagkatapos ng matagal na panahon, sinabi niya, "Hindi ko pa nakita ito, ngunit may malakas na espiritual na enerhiya ng celestial na nagmumula rito, kaya't ito ay mula sa celestial realm. Bukod dito, may isang espesyal na lakas na nasa loob. Isa itong uri ng batas. Dapat ay may kakayahan itong magpagaling, hindi ba?" Matapos marinig na hindi rin alam ni Qing Shui kung ano ito, nagbuga ng hininga si Wang Lin. Inilagay niya ang kabaong at nagbuntong hininga. "Dapat ay ginagamit ito para sa pagpapagaling, ngunit hindi ko alam kung paano gamitin ito." Hindi na nagtanong pa si Qing Shui. Tiningnan niya ang mga bituin sa malayo, at pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, bigla niyang sinabi, "Shumo, bagamat hindi ka pumasok sa Celestial Pole, nakapasa ka sa pagsubok. Kapag pumasok ako sa Alliance Star System, malamang ay magiging delikado, kaya't natatakot akong hindi ka makakasama sa akin. Pagpasok natin sa Alliance Star System, kailangan mong magtiwala sa iyong sarili." Tumanggo si Wang Lin, ngunit ramdam niya ang matinding kalungkutan. Naramdaman niyang papalapit na ang tawag mula sa kalangitan. Call the Wind, Summon the Rain, at Magical Arsenal. Sa tatlong spell na iyon, alam mo na ang Call the Wind. Tungkol sa iba pang dalawang spell, tuturuan kita ngayon. Habang nagsasalita si Qing Shui, ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng isang espada at tinutok ito sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Isang biglaang alon ng celestial origin energy ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Kasabay nito, lahat ng impormasyon tungkol sa Summon the Rain at Magical Arsenal ay pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ang aksyon ni Qing Shui ay katumbas ng pagbibigay ng isang pamana. Ang pamamana at pagtuturo ay hindi magkapareho. Tanging ang mga diretsyong disipulo lamang ang makakakuha ng pamana. Ang ganitong direktang pagpapasa ng mga spell ay nagsisiguro na hindi ito mawawala. Babawasan nito ang mga hindi kailangang hakbang at makakatulong sa taong nagmamana upang makuha ang pinakamalalim na pagkaunawa. Tiningnan ni Qing Shui si Wang Lin at nagbuntong hininga. Noong simula, ang mga ginagawa niya kay Wang Lin ay isang paraan lamang ng pagpapabalik loob sa kanyang guro. Bagamat ang kanyang guro ay nagbibiro lamang, pagkatapos niyang magising, ito na lang ang tanging magagawa niya. Hindi siya gaanong nagmamalasakit kay Wang Lin. Kahit na iniligtas niya si Wang Lin, ito ay para lamang sa kanyang guro. Hindi pumasok si Wang Lin sa Celestial Pole, na nagdulot ng matinding pagkadismaya kay Qing Shui. Nagdesisyon siya na ang karma sa pagitan ni Wang Lin at ng kanyang guro ay natapos na rito. Nagdesisyon siya na tanging ang paghahanap ng sanhi ng pagbagsak ng Celestial Realm at ang dahilan ng kanyang pagkabaliw ang kanyang tututukan. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang si Wang Lin ay handang magbigay ng halos lahat ng lakas ng buhay niya para sa isang babae. Ito ang nagdulot kay Qing Shui na balikan ang nakaraan. Nang tiningnan niya si Wang Lin, parang nakikita ni Qing Shui ang sarili, at ang hindi maisip na sakit ay dumaan sa kanyang ulo. Hindi niya kailanman makakalimutan na pagkatapos niyang magising, nakita niya ang pool ng dugo sa sahig, ang mga mata ng kanyang minamahal na nakapikit, at ang magandang mukha nito. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kanyang puso. Sa isang pakiramdam ng kalungkutan, hindi na tiningnan ni Qing Shui si Wang Lin ng parehong tingin ng pagpapalitlob sa kanyang guro tulad ng dati. Ngayon, may bahagyang kalambutin na sa kanyang mga mata. Hindi ka pumasok sa Celestial Pole. Kung walang Celestial Origin Energy, hindi mo magagamit ng buo ang lakas ng Celestial Spells. Wala akong maibibigay sa iyo, kaya't ibibigay ko sa iyo ang Celestial Origin Energy na ito upang matulungan kang mag-cast ng Celestial Spells. Ang Celestial Origin Energy na pumasok sa katawan ni Wang Lin kanina ay hindi kinuha ni Qing Shui. Sa halip, nag-ikot ito sa katawan ni Wang Lin bago naging isang gintong butil na nahulog sa Origin Soul ni Wang Lin. Kabanata 886. Si Sito Nan ay lumabas na sa Closed Door Cultivation.
Ang celestial origin energy na ito ay limitado. Isipin mo na lang ito bilang isang regalo para sa sariling depensa ko. Kasama ng Summon the Rain Crystal na ito, maliban kung makaharap mo ang mga powerhouse mula sa Alliance Star System, magagawa mong protektahan ang iyong sarili. Sa sandaling ito, ang isipan ni Wang Lin ay napuno ng Summon the Rain at Magical Arsenal. Lubos siyang na-intrigue sa mga ito habang patuloy na tinutukoy at inaabsorb ang mga ito. Tahimik na nag-isip si Qing Shui. Pagkaraan ng matagal na oras, tiningnan niya si Wang Lin at nagpakita ng ekspresyon ng pamamaalam. Dahan-dahan niyang sinabi, nawalan ka na ng sobrang lakas ng buhay. Hindi ka matutulungan ng senior brother dito. Lahat ng aking mga spell ay nakatuon sa labanan at wala ni isa man sa mga ito ay maaaring gamitin upang magpagaling. Ang tanging non-combat spell na natutunan ko mula kay Master ay ang Dev Art. Naitanaw mo na ito ng ginamit ko sa Thunder Celestial Realm. Ngayon, ipapasa ko ito sa iyo. Habang nagsasalita si Qing Shui, inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Pumasok sa isipan ni Wang Lin ang impormasyon tungkol sa Dev Art ng mabilis. Madaling abusuhin ang spell na ito. Nagdalawang isip si Master bago ito itinuro sa akin. Ngayon na natutunan mo na ito, kailangan mo lang gamitin ito bilang huling paraan. Nagbuntong hininga si Qing Shui. Tiningnan niya ang matandang mukha ni Wang Lin at inalis ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at gumuhit ng isang kakaibang rune gamit ang kanyang dugo. Nagbigay ang rune ng malakas na amoy ng dugo. Sa sandaling lumitaw ito, mabilis na umatras ang lahat ng alikabok sa kalawakan. Ang pagkawala ng iyong lakas ng buhay ay sobrang seryoso. Makakatulong sa iyong proteksyon ng kaunti ang rune na ito. Hinampes ni Qing Shui ang kanyang kanang kamay. Ang rune ay ipinasok sa dibdib ni Wang Lin at naglaho. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig ng malakas. Mabilis na bumalik ang kanyang hitsura, at isang sandali lang, bumalik ang kanyang itsura maliban sa kanyang puting buhok. Hindi na ipinapakita ng kanyang katawan ang pinsala mula sa pagkawala ng lakas ng buhay, ito ay tuluyang naitago. Ang rune na ito ay hindi magagamit upang ibalik ang lakas ng buhay at hindi ito magagamit sa kaluluwa. Kung hindi, hindi ka sana ganyan. Bumaling si Qing Shui at naglakad papunta sa mga bituin, unti-unting nawawala. Junior brother, mag-ingat ka mula ngayon. Ang paraan para mabawi ang G-Realm ay may kaugnayan sa Divine Retribution. Gayunpaman, huwag tahakin ang landas na ito hanggat hindi mo pa naaabot ang Nirvana Shatterer na yugto. Bago yun, iwasan mo ito. Umalis si Qing Shui. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at muling nagkamalay. Ang lahat ng sinabi ay umuukit sa kanyang pandinig. Tiningnan niya kung saan tumungo si Qing Shui at tahimik na nag-isip ng matagal. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, salamat. Nakaramdam si Wang Lin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso habang siya'y umalis. Hindi siya bumalik sa Thunder Celestial Temple upang pumasok sa bitik papuntang Alliance Star System. Sa halip, nakipag-isa siya sa mundo at naghahanap ng pinakamalapit na abandondong planeta. Matapos tiyakin na ligtas ito, umupo siya sa isang yungib na kanyang ginawa. Ipinakalat ni Wang Lin ang kanyang Divine Sense at lumabas si Tashan at umupo upang magbantay sa yungib. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang bag of holding at ang restriction ball na may hawak kay Limuan ay lumapag sa kanyang kamay. Habang tinitingnan ng restriction ball, ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kalungkutan. Dahan-daang hinaplos ng kanyang kaliwang kamay ang restriction ball, at binuksan ito, ipinakita ang nascent soul ni Limuan na may isang guhit ng lakas ng buhay. Kahit na kailangan kong ubusin ang halos lahat ng aking buhay, kung ito ay makakapagbigay ng kahit isang pag-asa para sa iyo, handa akong gawin. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, ngunit puno ng pusong sugatang sakit. Ang nascent soul ni Limuan ay bahagyang nanginig. Bagamat wala siyang lakas upang magising, dalawang stream ng luha ang tumulo mula sa mga mata ng kanyang nascent soul. Ngunit ang nascent souls ay walang luha. Sa sandaling lumabas ang mga luha, agad silang naglaho at wala ni isang patak na nalaglag. Gayunpaman, naging malakas na sakit ito na nanatili sa paligid. Habang tinitingnan ni Wang Lin si Limuan, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay at unti-unting nabuo ang Heaven-defying bead. Inilagay ni Wang Lin ang nascent soul ni Limuan sa loob ng Heaven-defying bead. Ngunit nang makita ni Wang Lin, nanginginig siya nang makita na ang nascent soul ni Limuan, na may isang guhit ng lakas ng buhay, ay patuloy na nawawala sa loob ng Heaven-defying bead. Bagamat mabagal ang pagkawala nito, hindi ito tumigil. Nagpakita ng Cap-A-Ton sa mukha ni Wang Lin. Tahimik siyang nag-isip ng ilang sandali bago magpakita ng isang tiyak na ekspresyon. Hinampis niya ang kanyang bag of holding at lumabas ang Heaven-avoiding coffin. Ang crystal coffin ay nagbigay ng nakakasilaw na liwanag at napakaganda. Nanginginig ang kamay ni Wang Lin habang kinukuha ang nascent soul ni Limuan mula sa Heaven-defying bead. Bagamat napagpasyahan na niyang gawin ito, muling nag-isip siya ng tahimik.
Ihuhulog ba o hindi? Tinitingnan ng mabilis na nawawala niyang nascent soul, inilagay ni Wang Lin si Limuan sa loob ng kabaong. Nang milapag ang kanyang nascent soul sa kabaong, siya ay mula sa nakaupo ay naging nakahiga. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Nakalimutan na niya ang lahat ng nasa paligid. Sa ngayon, si Limuan lamang ang umiiral. Sa sandaling nakahiga si Limuan, isang misteryosong puwersa ang pumuno sa kabaong. Ang lakas na ito ay pinalibutan ng buong kabaong. Nang dumaan ito, ang nascent soul ni Limuan ay nanginig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang guhit ng lakas ng buhay sa loob ng nascent soul ni Limuan ay nagsimulang gumalaw at bumagal ang pagbagsak. Sa kalaunan, isang limang kulay na liwanag ang lumabas mula sa loob ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang puso ni Wang Lin ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang katalinuhan, agad niyang naintindihan. Kung wala ang guhit ng lakas ng buhay ni Limuan, tiyak na babagsak siya sa loob ng heaven-avoiding coffin. Ang kabaong na ito ay tila may epekto lamang sa lakas ng buhay ng mga tao, kahit na ito ay isang guhit lamang. Ang limang kulay na liwanag ay kumislap sa loob ng kabaong. Di nagtagal, ang mga pulang hibla ay lumitaw sa paligid ng nascent soul ni Limuan. Ang mga hibla ay gumalaw sa paligid niya, bumuo ng outline ng kanyang katawan. Pagkatapos, ang limang kulay na liwanag ay nagtipon sa mga pulang linya upang mabuo ang balangkas ng isang babae. Sa loob lamang ng ilang paghinga, nabuo ang katawan ni Limuan sa harap ng kanyang mga mata. Siya ay nakahiga ng tahimik sa kabaong na parang natutulog. Pati na rin ang kanyang paghinga ay naruroon. Habang tinitingnan ito ni Wang Lin, pamatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Para sa isang sulyap na ito, pakiramdam ni Wang Lin ay lahat ng ito ay naging sulit. 3 araw pagkatapos, iniwan ni Wang Lin ang abandondong planetang ito kasama si Limuan at tumulak patungo sa Thunder Celestial Temple. Umuwi tayo. Ang malungkot na tinig ni Wang Lin ay kumalat sa buong kalawakan. Ang kalungkutan ay napakabigat na nanatili. Sa maikling kalahating buwan na ito, nagsimula ang isang matinding labanan sa Alliance Star System. Mula sa kanlurang bahagi ng Alliance Star System, ang hukbong ng mga cultivator ng All Heaven ay sumugod sa buong sistema. Sa ilalim ng mga atake ng mga cultivator ng All Heaven, unti-unting bumagsak ang mga cultivation planets at ang mga cultivators na naruroon ay umatras. Parang katapusan na ng mundo. Ang nakakagulat ay hindi gumawa ng anuman ang Cultivation Alliance. Wala silang anumang panghihinayang, at parang nanunood lamang sila mula sa gilid. Ang mga cultivators ng All Heaven ay labis na nagduda sa bagay na ito at hindi malaman ang poster ng Alliance. Pati na rin si Master Flamespark at ang mga kasama niya ay puno ng mga katanungan. Kung ang parehong bagay ay nangyari sa All Heaven Star System, agad nang mag-oorganisa ng counterattack ang Thunder Celestial Temple. Hindi nila hahayaang magkaroon ng pagkakataon ng kabilang panig upang makabawi. Hindi lamang tahimik ang Cultivation Alliance, kundi wala rin silang inilabas na kahit isang rank 7 na cultivation planet. Lahat ng cultivation planets na sinakop ng mga cultivator ng All Heaven ay rank 6. Wala ni isang rank 7 planet ang nahanap nila. Ang kakaibang kasong ito ay mas lalo pang nakalito sa mga cultivators ng All Heaven. Sa labas, mukhang matagumpay ang All Heaven. Gayunpaman, ang kailangan nilang harapin ay ang hindi alam at hindi kayang hulaan ang mga galaw ng kabilang panig na nagdulot ng pagkabahala sa mga matandang nilalang mula sa All Heaven Star System. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Sa loob ng kalahating buwan ng labanan, ang lakas sa pakikipaglaban ng mga rank 6 na cultivation countries ay labis na nagpahanga sa mga cultivators ng All Heaven. Ang mga matang gutom sa dugo, tusong mga plano, mga mahirap labanan ng mga gamit, at iba pa ay nagdulot sa mga cultivators ng All Heaven ng matinding pagkatalo. Ang matinding kaibahan ay nagbigay sa kanila ng kaalaman na kung pareho lang ang antas ng kanilang cultivation, tiyak na matatalo sila. Mas lalo pang naguluhan ng mga cultivators ng All Heaven nang makita nila na ang mga cultivators ng Alliance ay kumikilos ng malupit at may malalim na karanasan sa labanan. Pakiramdam ng mga cultivators ng All Heaven na ang bawat isang cultivator mula sa Alliance ay mula sa planetang Donglin. Sa sandaling ito, isang malakas na aura ang biglang sumabog mula sa isang abandondong planeta sa kanlurang bahagi ng Alliance Star System. Sandali pagkatapos, isang malakas na ingay ang umabot sa buong planeta at kumalat ng mabilis. Swerte na walang nakatira sa planetang iyon. Kung hindi, wala ni isa man ang makakaligtas sa matinding vibration na ito. Ang lupa ay nanginginig at ang dagat ay umaalon. Parang ang buong planeta ay nasa bingit ng pagkamatay. Isang masayang tawa ang nagmula sa planeta, at kasunod nito ay mas malalakas pang tunog ng pagsabog. Nandito na ako. Putang ina, mga prinsesa ng planetang Fangluan, maghihintay kayo. Pinilit niyo akong magtago sa loob ng cultivation ng matagal, pinilit niyo akong magtago sa planetang ito. Hindi pa tayo tapos. Isang napaka-aroganting tinig ang umabot sa buong mundo.
Kasabay nito, isang paboritong figure ang sumabog mula sa loob ng planeta. Ang mga damit sa kanyang katawan ay punit-punit at ang kanyang balat ay madilim at marumi. Mukhang magulo siya, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap. Nagbibigay siya ng kakaibang liwanag na nakakabighani. Habang siya ay tumatakbo palabas, ang malalakas na tunog ay patuloy na tumunog. Ang malalaking bahagi ng planeta ay nagsimulang bumagsak, parang hindi na ito kayang pigilan. Ako'y muntik nang mamatay sa paghinga. Hindi ko na matindaan kung kailan ako pumasok sa closed-door cultivation. Sayang at sigurado akong patay na ang lahat ng aking mga prinsesa habang ako'y nagsasanay. Planetang Fengluan, ngayon talagang galit na ako. Sa isang iglap, naabot ko ang maagang yugto ng Nirvana Scryer. Ako ay magiging hari sa planetang Fengluan. Sumumpa ang figure sa ere na parang nais niyang ilabas ang lahat ng galit na ipinon niya sa mga taon. Kabanata 887. Suzaku. Sa Alliance Star System, si Wang Lin ay may puting buhok habang nakatingin ng walang pakialam sa unahan. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang hakbang ay hindi mabilis, ngunit may mga alon sa bawat hakbang at nakarerating siya ng malalayong distansya. Habang tinitingnan ng hindi pamilyar na star system ng may pakiramdam ng pamilyaridad, kalmado si Wang Lin. Matagal na siyang umalis sa star system na ito. Nang umalis siya, bagong abot lamang siya sa ascendant stage. Ngayon na siya ay bumalik, naruroon na siya sa Nirvana Scryer stage. All-Seer, Ling Tianhao. Ako, si Wang Lin, ay bumalik na. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Sa kanyang bag, hawak pa rin niya ang susi sa yungib sa Demon Spirit Land. Sigurado siyang iningatan ito. Hindi mataas ang antas ng pagsasanay ni Wang Lin noong nasa Alliance Star System pa siya. Ang pinakamataas na lakas na alam niya ay mga rank 7 cultivation countries. Ngunit ngayon, isa na siyang Nirvana Scryer Cultivator, at kahit sa All Heaven Star System, nakatawag siya ng pansin mula sa mga matandang nilalang. Ngayon na siya ay bumalik, kaya niyang magpasimula ng isang malakas na alon kung nais niya. Ngunit malinaw si Wang Lin na hindi may kukumpara ang Alliance sa All Heaven. Masyadong malalim ang tubig sa Alliance. Dapat mag-ingat ako sa labanan ng All Heaven Star System at Alliance Star System. Hindi ko dapat basta-basta sumali. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at nagdesisyon siyang magkaroon ng maghintay at tignan na mentalidad. Pagbalik sa Alliance Star System, agad na tumaas ang pag-iingat ni Wang Lin ng ilang beses. Alam niyang ang mga cultivator sa Alliance Star System, lalo na ang mga matandang nilalang, ay sobrang tuso. Huwag nang banggitin pa ang mga katulad ng antas ng kanyang pagsasanay. Kung mag-ingat ka ng kahit isang sandali, maaari kang lumunin at hindi mo pa alam. Wala sa lugar na ito ang modelong pangpamilya sa pagsasanay ng All Heaven Star System. Ito ay ang batas ng gubat, isang malupit na mundo ng pagsasanay. Gayunpaman, sa aking antas ng pagsasanay matapos pagsamahin ang aking orihinal na katawan, wala na akong dahilan upang matakot sa Alliance Star System. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Pagkatapos ng kanyang pagbalik sa Alliance Star System, agad niyang nakipag-ugnayan sa kanyang orihinal na katawan at tinukoy ang kanilang mga lokasyon. Habang naglalakad, kumalat ang kanyang divine sense at pinalibutan ng lugar. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon. Habang naglalakbay, hinahanap niya ang isang abandonadong planeta, at ngayon, natagpuan niya na ito. May mga alon na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa habang nagsanib siya sa mundo at bigla siyang nawawala. Paglitaw niya, naruroon siya sa isang desyertong planeta ng pagsasanay. Wala itong gaanong espiritual na enerhiya, ngunit ang lupa ay puno ng buhay. Pagtingin sa paligid, ang abandonadong planeta ay puno ng matinding mga halaman. Nang malaman niyang kailangan ng buhay na puwersa upang iligtas si Ling Yuan, hindi siya nag-atubiling ipagpalit ang kanyang buhay na puwersa para sa Qi Shi spell. Lahat ng mga daang taon ng paghihintay ay para lamang sa isang pagkakataon na ito. Hindi siya pwedeng basta magbigay ng pag-asa. Ang pagkakataong ito ay itinuturing na isang tagumpay at pagkatalo. Ang tagumpay ay na kahit hindi nabuhay si Ling Yuan, nakuha niya ang kanyang katawan, kaya may pag-asa. Bagamat natupok ni Wang Lin ang karamihan ng kanyang buhay na puwersa, mayroon pa siyang ibang plano. Wala man si Qing Shui na alam ang backup na plano ni Wang Lin. Binigyan pa nga siya ni Qing Shui ng rune na tumulong sa pagtatago ng kanyang kasalukuyang buhay na puwersa. Bagamat mukhang hindi tumanda si Wang Lin, maliban sa kanyang puting buhok, kung masira ang rune, agad siyang tatanda at magmukhang isang libong taong gulang na matandang lalaki. Ang pakiramdam ng siklo ng reinkarnasyon ng langit na tinatawag siya ay lalong lumakas. Ngunit, hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin sa lahat ng ito. Ang kanyang katawan ay kumisap at bumagsak sa lupa na puno ng buhay. Pagkatapos ng pagbaba, malalim na huminga si Wang Lin at umupo. Lumabas si Tashan mula sa kanyang anino at umupo ilang talampakan ng layo. Malamig ang mga mata ni Tashan.
Kung may pinakamaliit na galaw na magdudulot ng panganib kay Wang Lin, agad siyang aatake. Matapos huminga ng malalim, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at nagbuo ng isang sail. Isang itim na liwanag ang nagsimulang magtipon sa kanyang hintuturo. Sa simula, mahina ang itim na liwanag, ngunit sa hindi nagtagal, naging nakakabighani ito. Finger of Death. Tumingin si Wang Lin sa itim na liwanag sa kanyang hintuturo. Nang makita ang ikatlong hakbang, alam niyang masyadong mahaba ang oras para ayusin ito, kaya iniwasan na niya ito. Ngunit nang marinig ang sinabi ni Xiang Yundong na kailangan ng maraming buhay na puwersa upang iligtas si Limuan, agad na naisip ni Wang Lin ang Finger of Death. Ang spell na ito ay gumagamit ng napakatinding paraan upang lumunin ang lahat ng buhay at gawing espiritual na enerhiya para sa gumagamit. Kapag tumama ang daliri, ang lahat ng buhay ay guguho. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang ibinaba ang kanyang kanang daliri at ipinatong ito sa lupa. Sa isang iglap, kumalat ang itim na liwanag sa isang bilog na may Wang Lin bilang sentro. Ang itim na liwanag ay kumalat. Sa isang iglap, tinakpan nito ang 500 kilometro sa paligid. Ang matataas na puno sa loob ng lugar ay unti-unting nalanta at ang mga dahon ay nahulog. Agad na pumutok ang mga sanga at sa huli ay nagkabasag ang mga puno. Pati ang mga nahulog na dahon ay naglaho habang nahulog. Tanging ang malalaking puting gas ang lumabas mula sa mga matataas na puno habang bumagsak sila. Ang puting gas ay dumaan sandali bago mabilis na nagtipon patungo kay Wang Lin. Hindi lamang ang matataas na puno, pati ang mga damo ay nalanta habang kumakalat ang itim na liwanag. Ang kanilang buhay na puwersa ay naging puting gas na nagtipon patungo kay Wang Lin. Sa halos isang iglap, ang lahat ng buhay sa loob ng 500 kilometro ay nawala at ang lahat ng kanilang buhay na puwersa ay sumugod patungo. Kung titingnan mula sa itaas, agad nilang makikita ang kakaibang tagpo. Ang buong 500 kilometro na lugar ay nalanta at ang mga puting gas ay nagtipon sa paligid ni Wang Lin na parabang buhay ito. Ang katawan ni Wang Lin ay napapalibutan ng matinding puting gas, kaya't ang kanyang katawan ay hindi na malinaw. Ang kidlat ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang malalim siyang huminga. Ang lahat ng puting gas ay tila may natagpuan na butas nang huminga siya. Agad itong naging isang vortex, at sa dulo ng vortex ay ang bibig ni Wang Lin. Walang katapusang puting gas ang pumasok sa katawan ni Wang Lin at nagtipon sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naging buhay na puwersa ito at pinapalakas ang buong katawan niya. Kasabay nito, naibalik nito ang lahat ng buhay na puwersa na naubos ni Wang Lin. Habang siya ay sumisipsip, ang dugo ron ay nagsimulang mag-flash at lumutang 3 pulgada mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, may mga bakas ng liwanag mula dito na bumabalot kay Wang Lin, nagbibigay proteksyon at pagtatago sa kanya. Pagkalipas ng kalahating oras, ang huling bakas ng puting gas ay pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang puting gas ay ganap na nawala. Ang lugar sa loob ng 500 kilometro mula sa kanya ay naging dilaw. Ang lupa ay tuyo, at ang lahat ng buhay ay nawala. Ang kakaiba ay nasa labas ng 500 kilometro, lahat ay normal, at ito ay nagbuo ng matalim na contrast. Para bang ang dalawang lugar ay magkaibang mundo. Ang spell na ginamit ng ninuno ng pamilya Xiang ay tiyak na katulad ng Finger of Death, na nagpapahintulot sa kanila na sumipsap ng buhay na puwersa para gamitin bilang kanila. Masyado siyang naging pabaya at hindi inisip na nakita ko na ito. Nagpakita ng pang-aalipusta si Wang Lin. Paano magiging madali ang kalahati ng aking buhay na puwersa para limunin? May araw na babawiin ko ito lahat. Kaya kung sumipsip ng buhay na puwersa. Isang malamig na ningning ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin bago niya ito isara. Ang itim na liwanag ay mabilis na kumalat ng buo. 1,000 kilometro, 1,500 kilometro. Sa isang iglap, pinalibutan nito ang 2,500 kilometro na lugar. Ang mga damo ay nalanta at ang mga puno ay bumagsak sa loob ng 2,500 kilometro. Pati ang ilang mga demonyong hayop ay hindi nakaligtas. Isang malaking python na higit sa 100 talampakan ng haba ay agad na pinalibutan ng itim na liwanag. Ang katawan nito ay nanginginig, at nang dumaan ang itim na liwanag, agad itong nagdisintegrate. Malalaking dami ng puting gas ang lumabas at nagtipon patungo kay Wang Lin. Hindi tumigil ang paglawak ng itim na liwanag, patuloy ito. 3,000 kilometro, 4,000 kilometro, 5,000 kilometro. Lahat ng buhay sa loob ng 5,000 kilometro ay guguho. Ang walang katapusang buhay na puwersa ay tila nagbuo ng isang bagyo, at ang sentro ng bagyo ay si Wang Lin. Malalaking dami ng puting gas ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang pula rune sa harap ng kanyang dibdib ay patuloy na tumaas hanggang sa naging 10 pulgada mula sa kanyang dibdib. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata habang hinawakan ang rune gamit ang kanyang kaliwang kamay at hinayla ito. Agad niyang hinayla ang rune mula sa harap ng kanyang dibdib. Sa sandaling inalis ang rune, ang katawan ni Wang Lin ay napuno ng isang liwanag. Agad siyang naging isang matandang lalaki at ang aura ng kamatayan ay pinalibutan siya. Gayunpaman, agad na nagbalik ang lahat ng ito.
Ang buhay na puwersa sa paligid ay agad na sinipsip ni Wang Lin. Ang katawan niyang nalante ay biglang nagbalik ang kanyang kinang at mabilis na nagbago. Sa oras na ito sa kanlurang bahagi ng Alliance Star System, malayo sa abandonadong planeta ng pagsasanay na naroroon si Wang Lin, isang planeta ng pagsasanay. Ang planetang ito ay nasa malalim na kanlurang rehiyon at malapit sa kanto ng Southern Region. Mula sa malayo, ito ay isang kalahating nasirang planeta ng pagsasanay at wala masyadong espiritual na enerhiya dito. Ilang sinag ng espada ang paikot sa planeta ng pagsasanay. May mga cultivator sa mga sinag ng espada, at may mga malamlam na ekspresyon. Ang kanilang mga mata ay malamig habang paikot sila sa planeta at binabantayan ang paligid. Ang oppressive na aura ay patuloy na kumakalat. Ang mga cultivator sa mga sinag ng espada ay hindi mataas ang antas, mga nascent soul cultivators lamang sila. Gayunpaman, ang killing intent mula sa kanilang mga katawan ay napakalakas habang paikot sila sa planeta. Bagamat ang kanilang divine senses ay nakakalat, may isang bakas ng alalahanin sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, isang sinag ng espada ang lumabas mula sa planeta ng pagsasanay. Ang taong naruroon ay isang matandang babae. Bagamat puno ng mga wrinkles ang kanyang mukha, kitang-kita na siya ay maganda noong kabataan. Kung naruroon si Wang Lin, makikilala niya ito. Ang mga mata ng matandang babae ay puno ng alalahanin. Nang lumapit siya, isang cultivator ang lumapit at magalang na nagsabi, "Pagbati, Uncle Master Bai Zhu." Tumango ang matandang babae habang tinitingnan ng malayo at dahan-daw ang nagsabi, "Dapat kayong mag-ingat. Kung may mangyaring kakaiba, agad kayong magulat. Sa ngayon, may digmaan, at ang aking planetang Suzaku ay masyadong malapit sa mga cultivator ng All Heaven. Isa itong pagkakataon ng buhay o kamatayan." Ang katawan ng cultivator ay nanginginig at ibinaba ang kanyang ulo bilang tanda ng pagsang-ayon. Ang matandang babae ay nagbigay ng isang buntong hininga. Papunta na sana siyang magsalita nang biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag habang tinitingnan niya ang malayo. Napansin ito ng iba pang mga cultivator. Nang tumingin sila, nagangat ang kanilang mga mukha at mabilis silang nagtipon ng malupit na killing intent. Ang mga sinag ng espada ay dumating mula sa mga bituin sa malayo. Mayroong ilang daang cultivator na patungo sa planetang Suzaku. Ang namumuno sa kanila ay isang batang lalaki na may malaking ulo. Lumilipad siya sa mga bituin na may tangatandang ngiti sa mukha. Kabanata 888. Rebulto ni Wang Lin. Ang batang may malaking ulo ay nakita na ang kalahating lupang planeta ng pagsasanay mula sa malayo. Sa kanyang pagkaintindi sa Alliance Star System, ang ganitong uri ng planeta ay dapat isang rank 6 na planeta ng pagsasanay. Sa kanyang antas ng pagsasanay, hindi karapat-dapat ang isang rank 6 na planeta ng pagsasanay para sa kanyang atensyon, at hindi pa siya nagdadala ng mga daan-daang cultivator kasama niya. Ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil dumadaan lang siya. Ang tunay niyang misyon ay maging unang wave ng mga cultivator na papasok sa Southern Region at magsiyasat ng sitwasyon doon. Habang papalapit siya, ang ekspresyon ng matandang babae sa labas ng planetang Suzaku ay naging malungkot. Kasama niya ang iba pang mga cultivator. Ginamit nila ang kanilang mabilis na bilis upang bumalik sa planetang Suzaku. Nang makita ito, ang batang may malaking ulo ay tumawa at ang hanggal ng ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumakas. Hindi lamang siya, pati na rin ang mga cultivator mula sa All Heaven sa harap niya ay tumawa. Sa kanilang mga mata, ang ganitong klaseng planeta ng pagsasanay ay labis na mahina. Ang sinumang illusory cultivator ay kayang pumatay ng buong planeta. Celestial Messenger, hayaan mo kami ng dalawang magkapatid na pumunta sa planetang ito. Isang lalaking nasa gitnang edad ang lumapit mula sa likod ng batang may malaking ulo. Hindi pa siya umabot sa illusory stage, nasa peak ng late stage ascendant lang siya. Ang tingin niya sa batang may malaking ulo ay puno ng paggalang. Isang tao ang sumunod sa likod ng lalaking nasa gitnang edad. Magkamukha silang dalawa. Ang batang may malaking ulo ay tinanaw ang planetang Suzaku gamit ang kanyang divine sense at nagpakita ng kaunting pagkasuka. Kung gusto niyang sirain ang planetang ito, napakadali. Sinabi niya, bibigyan ko kayo ng 15 minuto. Patayin ninyo lahat ng mga cultivator dito para sa akin. Ang dalawang magkapatid ay tumawa. Isa sa kanila ang nagsabi, Celestial Messenger, huwag mag-alala. Sa isang planetang tulad nito, hindi kailangan ng 15 minuto. 7 minuto lang ang kailangan namin. Pagkasabi nito, nagpadayon sila patungo sa planetang Suzaku ng mabilis tulad ng meteor. Sumunod ang kanyang kapatid na may killing intent. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay pumasok sa atmosphere at dumating sa ibabaw ng planetang Suzaku. Si Zhou Huatai ay nakatayo sa tuktok ng Mount Suzaku. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat at isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Isang payat na espada ang lumulutang sa harap niya habang nakatayo siya sa tuktok at nagpakita ng matinding hitsura. Ang mga cultivator ay tahimik na nakatayo sa likod niya.
Karamihan sa mga cultivator ay mga tao na nakatagpo ni Wang Lin. Lahat sila ay umunlad sa loob ng mga daan-daang taon. Ang matandang babae na si Bai Zhu ay bumaba mula sa kalangitan. Bilang isang elder ng Immortal Path Sect, ang planetang Suzaku ay kanyang tahanan, kaya't kailangan niyang protektahan ito anumang mangyari. Isang mahalagang bagay na dapat banggitin ay ang isa sa mga matandang lalaki, na may suot na dilaw na kasuotan, na may aura ng isang celestial at may dalang espada sa kanyang likod. Ngunit siya ay nasa likuran, kaya't maliwanag na ang kanyang estado sa kanilang grupo ay hindi mataas. Kung makita ito ni Wang Lin, siya ay magugulat. Siya ang leader ng sekta ng Hengyu, si Huang Long. Sa puntong ito, seryoso ang ekspresyon ng matandang lalaki, at walang bakas ng pagpapanggap. Ngunit may mga kisap ng kasiyahan sa kanyang mata, na hindi kayang makita ng iba. Dahil iniwan ni fellow cultivator Wang Lin ang posisyon ng Suzaku sa akin, nangako akong mabubuhay at mamamatay kasama ang planetang Suzaku. Ngayon ang kalaban ay nasa harap natin. Kahit na masira ako, hindi ako umatras kahit kalahating hakbang. May dalawang ascendant cultivators na nasa likod ni Zhu Huatai. Pareho silang matandang lalaki, at kung naruroon si Wang Lin, tiyak na makikilala niya sila. Ang dalawa ay naglabas ng mga buntong hininga. Nagtinginan sila at nagpakita ng matibay na mga tingin. Walang paraan para tumakas. Hindi ito isang simpleng digmaan kundi isang labanan sa pagitan ng dalawang star systems. Nalaman nila ito pagkatapos makuha ang impormasyon mula sa Cultivation Alliance. Sa kabutihang palad, nakapaghanda sila para dito, kung hindi, tiyak na mamatay sila. Sa kabilang panig ng planetang Suzaku, binuksan ni Yun Kizi ang kanyang mga mata matapos ang daan-daang taon ng pagsasanay. Mukhang mas matanda siya at kumislap ang kanyang tattoo sa kanyang noo. Tumayo siya at lumakad ng isang hakbang. Pagkatapos ay lumitaw siya sa hangin at tumingin sa harap. Ang Forsaken Immortal Clan ay nagtipon isa-isa sa likod niya, at ang kanilang mga ekspresyon ay labis na seryoso. Kasabay nito, ang ilang mga cultivator na hindi nakikialam sa mga bagay ng mundong ito ay lumabas. Tumingin sila sa langit habang ang isang oppressive aura ay lumitaw. Ang presyon na ito ay parang mga bundok na bumabagsak mula sa langit. Sino man na magtatangkang lumaban ay tiyak na madudurog. Sa Cloud Sky Sect, si Taiyan ay matanda na at ang kanyang mga mata ay malabo na. Ang kanyang katawan ay napapalibutan ng aura ng kamatayan dahil malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Nahihirapan siyang tumayo sa plaza ng Cloud Sky Sect at tahimik na tumingin sa langit. Sa puntong ito, ang lahat ng mga cultivator sa planetang Suzaku ay tumingala sa langit. Ang iba't ibang mga cultivator mula sa mga sekta mula rank 5 hanggang rank 3 ay lahat tumingala sa langit na may seryosong ekspresyon. Ang dalawang meteor na nagre-represente ng isang sakuna para sa planetang Suzaku ay bumagsak na. Ang dalawang meteor ay ang dalawang magkapatid mula sa All Heaven Star System. Sa sandaling dumating ang dalawang magkapatid, tumawa sila ng parang mga baliw. Ang kanilang tawa ay labis na mayabang. Ang dalawa ay may mga kwalifikasyon upang gawin ito. Sa planetang Suzaku, ang isang peak late-stage ascendant cultivator ay isang malakas na puwersa, at dahil dumating sila bilang magkapatid, sila ay isang malakas na puwersa. Pati ang planetang ito na inabandona ay may ganitong maraming cultivator. Kung nasa All Heaven Star System ko ito, wala nang magbabalak na sakupin ang ganitong klaseng planeta. Ang Alliance Star System ay basta-basta lang. Habang kumakalat ang kanilang tawa, ang isa sa kanila ay ipinakalat ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang divine sense ay sumabog sa buong planetang Suzaku. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse ng planetang Suzaku, sina Yun Kizi, Zhu Huatai, at iba pang mga ascendant cultivators, mabilis na lumipad patungo sa hangin. Naghanda sila para sa digmaan. Ngunit, sa mismong sandaling iyon, ang cultivator na nagpalawak ng kanyang divine sense ay dumaan sa Cloud Sky Sect, at parang tinamaan siya ng kidlat. Para bang libu-libong kidlat ang sumabog malapit sa kanyang mga tainga, kaya't siya ay nawalan ng balanse. Ang kanyang isipan ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay lumaki, at isang ekspresyon ng hindi paniniwala ang lumitaw sa kanyang mukha. Maging ang takot ay nagsimulang kumalat sa kanyang katawan ng mabilis. Ito ay. May isang malaking estatwa na matatagpuan sa pintuan ng Cloud Sky Sect. Isa itong estatwa ni Wang Lin. Ang estatwang ito ay tila buhay na buhay at tumpak na ipinakita ang hitsura ni Wang Lin. Partikular ang malamig na tingin mula sa kanyang mga mata na kayang batasin ang mga buto ng sinuman. Nang makita ng isa pang cultivator mula sa All Heaven ang ekspresyon ng kanyang kapatid, nagulat siya. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense at tinutok ang kanyang pansin sa estatwa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang takot na ipinakita niya ay 10 beses, hindi 100 beses na mas malakas. Demonyo, Master Dimenshu mo. Ang dalawa sa kanila ay agad na nakaramdam ng kilabot at ang kanilang mga puso ay kumabog. Tumingin sila sa isa't isa nang hindi makapaniwala at nakita nila ang pagkabahala sa mga mata ng bawat isa. Ang pangalang, Master Dimenshu mo,
ay sobrang sikat sa All Heaven Star System. Sa panahon ng Celestial Title Competition, nakamit niya ang posisyon ng Thunder Celestial at kayang magutos ng 3,000 cultivators. Ang ganitong klaseng prestihiyo ay hindi basta-basta makakamtan ng isang normal na tao. Huwag na silang magsalita, pati na ang kanilang mga ninuno ay kailangang magpakita ng galang kapag nakatagpo kay Master Demon Shumo. Pati ang Celestial Messenger, ang batang may malaking ulo, ay nanginginig kapag harapin si Master Demon Shumo. Ang dalawa sa kanila ay nagreklamo sa kanilang mga puso. Ang kanilang kay-abangan at killing intent ay nawala at napalitan ng takot. Hindi na nila pinagsisihan at agad na tumakas. Sobrang alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pangalang Master Demon Shumo. Ang pangalang ito ay kumakatawan sa pagpatay, walang katapusang pagpatay. Ang labanan sa taong ito ay tiyak na magdudulot ng kanilang kamatayan. Si Celestial Lord Xing Shuai's junior brother, ang Thunder Celestial, number 1 sa mga kabataan ng mga cultivator ng All Heaven, benefactor ng walang bilang na cultivation families, at ang dahilan ng paghihirap ng Yao family matapos siyang manghunting. Isa man sa mga tagumpay na ito ay sapat na upang patayin ang dalawang magkapatid ng maraming beses. Sa puntong ito, hindi na nila pinansin kung ano ang nangyayari. Nang mawala ang kanilang mga ulirat, ang tanging nais nila ay makalayo agad. Sa kanilang katalinuhan, sigurado silang hindi sila nagkakamali. Ang estatwang iyon ay si Shumo. Wala silang lakas ng loob na magtangkang kalabanan si Shumo. Kung bakit naruroon ang estatwa ni Shumo at malinaw na sinasamba ay hindi na nila nais malaman. Ang pagsisisi sa kanilang mga puso ay labis na. Kung alam nila, hindi nila pupuntahan ito, dahil ang ganitong klaseng bagay ay tiyak na makakagalit kay Shumo. Ang mabilis na pagtakas ng dalawang magkapatid ay ikinagulat ng lahat ng mga cultivator sa planetang Suzaku. Lalo na si Joe Watay, na handang makipaglaban. Ang biglaang pagbabago sa sitwasyon ay labis na nagulat sa kanya. Hindi lang siya, pati na rin ang Forsaken Immortal Clan ay labis na nagulat. Tanging si Yonkezi lang ang may mga mata na kumilos patungo sa Cloud Sky Sect. Sa planetang Suzaku, siya ang pinakamataas ang antas at nakakita ng pinakamataas na antas ng cultivation. Ang Divine Sense ng dalawang cultivator mula sa All Heaven Star System ay agad naglock sa Cloud Sky Sect. Cloud Sky Sect. Anong bagay ang mayroon dito na nakatakot sa dalawang malalakas na cultivator na nasa tuktok ng huling yugto ng Ascending? At mula sa ekspresyon ng dalawang iyon, parang nawalan sila ng bait. Nakita ni Yonkezi ng sariling mata ang takot sa mukha ng dalawang tumatakbong cultivator. Dahil dito, siya ay labis na nagulat. Ipinakalat niya ang kanyang Divine Sense at biglang nahanap ang estatwa ni Wang Lin sa Cloud Sky Sect. Posible ba? Lumuwa ang mga mata ni Yonkezi, ngunit ang puso niya ay puno ng hindi paniniwala. Si Joe Watay at ang iba pang mga matatandang cultivator ay naisip din ang puntong ito. Lahat sila ay matatalino. Matapos magmuni-muni ng kaunti, napansin nila ang problema. Ipinakalat nila ang kanilang mga Divine Sense at nakalock sa Cloud Sky Sect. Tumingin si Taiyan sa estatwa ni Wang Lin. Ang mga mata niya ay puno ng kasiyahan habang bulong niya, "Benefactor, tiyak na ang aking benefactor." Samantalang ang dalawang All Heaven na magkapatid ay nagpanik habang lumilipad palabas mula sa planetang Suzaku. Agad nilang nakita ang batang cultivator na may malaking ulo at ang mga cultivator sa likod niya. Ang batang lalaki na may malaking ulo ay nakapikit ang mga mata. Binuksan niya ito at nagkunot noo bago kalmadong nagtanong, anong nangyari? Kabanata 889. Pagbalik. Sa abandonadong planeta, lahat ng nasa loob ng 50,000 kilometro mula kay Wang Lin ay ganap na natuyo. Ang lupa ay pumutok at lahat ng buhay ay nilamon niya. Ang katawan niya ay mabilis na nagbabago. Habang patuloy niyang sinisipsip ang malaking dami ng buhay na lakas, ang itsura niya ay bumalik sa normal at ang lakas ng buhay sa kanyang katawan ay gumaling. Binuksan niya ang kanyang mga mata, na puno ng kidlat, huminga ng malalim, at bulong, may mga kahinaan ang pag-asa sa Finger of Death upang mag-recover ng lakas ng buhay. Matapos mag-isip ng sandali, tumayo si Wang Lin at umalis mula sa abandonadong planeta sa isang hakbang. Mabilis na gumalaw si Tashan at nawala sa anino ni Wang Lin. Planet Suzaku, lumitaw ang mga alon sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin at siya ay nagsanib sa mundo. Sa labas ng planetang Suzaku, ang tanong ng batang may malaking ulo ay pumasok sa mga tainga ng dalawang cultivator ng All Heaven. Pinigilan ng dalawang cultivator ang takot sa kanilang mga puso. Isa sa kanila ay mabilis na nagsabi, Celestial Messenger, nakita namin ang isang estatwa sa planetang ito. Sabi ko sa inyong dalawa, magpatay ng mga tao sa planeta, hindi magmasid ng estatwa. Agad na ininterrupt sila ng batang may malaking ulo at naging malamig ang mga mata nito. Kahit na may tanto itong ngiti, puno ito ng intensyong pumatay. Ang cultivator ay magsasalita pa sana nang hilahin siya ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa batang may malaking ulo at magalang na nagsabi, Lord Celestial Messenger,
dapat ninyo pong personal na makita ang estatwa, at maiintindihan ninyo kung bakit kami bumalik. Pagkatapos nito, hindi na siya tumingin sa batang may malaking ulo at hinayla ang kanyang kapatid pabalik sa grupo ng mga cultivator. Ang batang may malaking ulo ay tiningnan sila ng malungkot. Naglakad siya ng isang hakbang at nagdiretso patungo sa planetang Suzaku. Dati, hindi siya tatapak sa isang kalahating abandona na planeta tulad nito. Kapag nakatagpo siya ng mga planetang ganito, palagi niyang pinapadala ang kanyang mga tauhan para magpatay sa planeta bago umalis. Sa kanyang mga mata, dapat niyang gamitin ang kanyang mga spell sa mga planetang rank 7 lamang. Sayang, wala pa akong natatagpo ang mga rank 7 cultivation planets. Gusto kong makita kung anong uri ng tao sa abandonadong planetang ito ang nagpakilos sa dalawang cultivator sa tuktok ng huling yugto ng Ascendant na tumakbo. Pumalabas ang malamig na hinga mula sa batang may malaking ulo. Hindi niya pinapabayaan ang planeta, ngunit ipinakalat niya ang kanyang divine sense. Nasa unang yugto ng Nirvana Scryer siya at pinili niyang pumasok sa Celestial Pole. Nawalan siya ng domain, ngunit ngayon mayroon siyang Celestial Origin. Tahasang ginamit niya ang ilang celestial spells noon. Ang lakas na nakita niya ay nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Sa mga sandaling iyon, ipinakalat ng kanyang divine sense ang isang malakas na bagyong humaplo sa planetang Suzaku. Ang divine sense na ito ay napakalakas na nagdulot ito ng isang hindi pa nararanasang kaguluhan sa planetang Suzaku. Agad na bumagsak ang ilang mga taluktok ng bundok at ang mga ilog ay tila kumulo habang ang mga dambuhalang alon ay nagsalubong. Ang lahat ng mga cultivator sa planetang Suzaku ay naramdaman na parang isang malaking bundok ang bumagsak sa kanila. Ang divine sense na ito ay ipinakalat at naging mga kidlat na kumalat sa bawat sulok ng planeta. Agad itong nagbigay hitsura ng isang apokalipse sa planetang Suzaku. Ang malupit na divine sense ay naging itim na ulap na tumakip sa kalangitan at walang awang pinisil pababa. Ang ilang mga ascendant cultivators ay agad na nanginginig. Parang ang kanilang mga pinagmulan ng kaluluwa ay babagsak. Ang mga soul transformation cultivators naman ay umubo ng dugo at naging mahina. Ang mga core formation cultivators ay agad na nanginginig at nagkaroon ng mga bitik sa kanilang mga core. Pumuti ang kanilang mga mukha at ipinakita ang kawalan ng pag-asa. Sumabog ang mistang dugo mula sa mga cultivator na nasa foundation establishment at chi condensation stages. Nahulog sila sa lupa at naging sobrang mahina. Kung ganito na ang mga cultivator, wala nang pag-uusapan ng mga mortal. Lahat ng mga mortal sa planetang Suzaku ay nawalan ng malay. Ang tanging natira sa kanilang isipan ay ang alingaw ng mga kulog. Sa isang iglap, ang planetang Suzaku ay naging tahimik. Ito ay dahil hindi nais ng batang may malaking ulo na pumatay ng mga mortal. Kung hindi, sa isang galaw ng kanyang divine sense, lahat ng buhay ay mamamatay. Sa ilalim ng pag-atake ng kanyang divine sense, ang ilang piling tao na lang ang patuloy na lumalaban. Si Joe Watay ay may bloodline ng isang dragon at namana ang cultivation planet Crystal. Sa mga sandaling ito, nagbigay siya ng isang hiyaw at ang berdeng liwanag ay bumalat sa kanyang katawan. Ang berdeng liwanag ay naging berdeng kaliskis at isang makapangyarihang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa kalangitan, lumitaw ang isang-isang libong paa na mahahabang berdeng dragon at nagbigay ng hiyaw sa kalangitan. Si Yonkezi ay nababalutan ng gintong mga tato. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga. Sa mga sandaling ito, mayroon siyang ilusyon na siya ay nakaharap sa kalangitan at lupa. Roar! Bagamat matanda na si Yonkezi, nagbigay siya ng isang malakas na hiyaw. Lumitaw ang anino ng isang matayog na puno sa kalangitan. Ang puno ay nagbigay ng isang makapangyarihang aura at patuloy na tumaas. Sa ilalim ng matinding presyon, nakakaranas siya ng isang breakthrough. Parang may isang kaisipan sa divine sense na nag-udyok sa kanya upang magpatalo. Parang ang kaisipang ito ay nanggaling sa isang tatak na malalim sa kanyang kaluluwa. Isang malamig na hinga ang dumating mula sa kalangitan. Sa sandaling lumitaw ang hinggang iyon, nagdulot ito ng mga sonic boom. Ang lupa ay yumanig at parabang ang kalangitan ay pababalik na. Ang katawan ni Yonkezi ay nanginginig at umubo siya ng malalaking patak ng dugo. Ang lahat ng mga tato sa paligid niya ay gumuho at nagpakita siya ng isang malungkot na ngiti. Hindi dahil sa lakas ng kalaban, kundi dahil sa isang instinct mula sa kanyang katawan na nag-udyok sa kanya na magpatalo. Ang batang may malaking ulo ay may kalmadong ekspresyon habang siya ay bumababa, may kamay sa likod. Ang hangin ay tumama sa kanya ngunit agad na bumaliktad na parang hindi kayang lapitan siya ng hangin. Sa mga mata ng mga cultivator ng planetang Suzaku, ang isang hindi kapanipaniwala na makapangyarihang enerhiya ay dahan-daang kumalat habang ang batang may malaking ulo ay bumababa. Isang basurang cultivation planet. Lahat kayo ay walang silbi. Anong silbi nang itira kayong lahat? Dahil nakatagpo na kayo sa akin, hayaan niyo akong ipadala kayo. Itinaas ng batang may malaking ulo ang daliri at biglang itinutok. Ang matinding celestial spiritual energy ay nagtipon sa kanyang daliri hanggang sa magningning ito ng ginto.
Ang gintong liwanag ay naglalaman ng isang nakakatakot na celestial spell. Sa malayo, ang dragon na nabuo ni Joe Watay ay tinusok ng gintong sinag. Nagbigay ito ng isang malungkot na ungol at ang dragon na nagbabantay sa planetang Suzaku ay nagbigay ng isang hindi nais na iyak at gumuho. Ang katawan ni Joe Watay ay nanginginig at umubo ng dugo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng laban ng hangarin. Kasabay nito, ang katawan ng batang may malaking ulo ay nanginginig. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense upang hanapin ang isang estatwa. Ngayon, nakita niya ang isang dambuhalang estatwa sa isang sekta. Nang makita niya ang estatwang ito, kahit na may lakas ng kanyang mental, hindi niya maiwasang humingal, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ito. Nabigla siya at halos automatikong umatras ng ilang hakbang. Ang puso niya ay mabilis na kumbiting at ang ekspresyon niya ay mabilis na nagbago. Hindi niya inasahan na makikita ang estatwa ni Shumo dito. Ang dala ni Shumo ay isang bangungot. Sa isang linya papuntang langit, namatay siya sa kamay ni Shumo nang hindi nakakabangon. Matapos iyon, natatakot pa rin siya sa thunder spell na nagpapatinggang sa kanyang anid. Kahit pumasok siya sa celestial pool, hindi siya naglakas loob na magtangkang pasiglahin si Shumo. Tuwing naaalala niya ang hindi kapani-paniwalang spell na iyon, natatakot siya. Sa mga sandaling ito, huminga siya ng malalim at nawala. Nang muling magpakita siya, nasa himpapawid siya ng Cloud Sky Sect at tinitingnan ang estatwa ni Wang Lin. Habang tinitingnan niya, lalong bumigat ang kanyang shock. Habang tinitingnan niya, lalong nanginginig ang kanyang puso. Master Demon Shumo. Ang batang may malaking ulo ay naging mapatla habang tinitingnan ang estatwa. Sigurado siyang ang estatwang ito ay si Shumo. Matapos ang lahat, namatay siya sa kamay ni Shumo, kaya't ang itsura ni Shumo ay nakaukit sa kanyang puso. Tinutok niya ang mata sa estatwa nang walang imik. Naunawaan ng batang may malaking ulo kung bakit tumakbo ang dalawang cultivator. Sobrang sikat si Shumo, at kahit siya ay hindi maiwasang makaramdam ng kagustuhang umalis. Si Taiyan ay nakaupo sa plaza malapit sa estatwa. Tinutok niya ang mata sa estatwa at nagbuntong hininga. Ang mga mata ni Yun Kezi na malubhang sugatan ay kumislap. Natural niyang nakita ang ekspresyon ng batang may malaking ulo. Nang makita niyang nagulat ang batang may malaking ulo sa harap ng estatwa ng batang si Wang Lin, napuno ng gulat si Yun Kezi. Alam kaya ng mga cultivator ng All Heaven ang batang si Wang Lin. Ngunit, hindi nito ipapaliwanag ang ekspresyong ito, maliban na lang kung isang ideya na kahit si Yun Kezi mismo ay itinuturing na labis na absurd ang pumasok sa kanyang isipan. Si Joe Watay ay ganun din. Siya ay malubhang sugatan, ngunit upang tuparin ang pangako niya kay Wang Lin, ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Hanggang ang Suzaku ay nariyan, mabubuhay ang mga tao. Kung mawala ang Suzaku, mamamatay silang lahat. Samantalang ang batang may malaking ulo, ang kanyang isipan ay nanginginig habang tinitingnan ang estatwa ni Wang Lin. Talagang natatakot siya kay Wang Lin. Habang nakatayo siya at tinitingnan ang estatwa ni Wang Lin, ang lahat ng buhok sa kanyang katawan ay tumayo. Parang siya ay humaharap sa tunay na Wang Lin. Hindi niya namalayang umatras siya ng ilang dosenang talampakan at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Hindi ko talaga kayang mag-provoke kay Shumo para lang sa isang inabandunang planetang pang-cultivation. Ngunit ang estatwa ni Shumo na ito ay parang matagal nang narito. Ang Shumo na ito ay hindi mula sa All Heaven Star System. Siya ay isang cultivator mula sa Alliance Star System, iyon na iyon. Ang puso ng batang may malaking ulo ay kumakabog ng mabilis. Pakiramdam niya ay nakuha niya ang isang malaking lihim. Dahil dito, maaari niyang sirain si Shumo at baka pati na rin mawala ang buhay ni Shumo. Ang batang may malaking ulo ay tumawa ng mabagsik, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata at lumapit siya sa estatwa. Itinaas niya ang kanyang kamay, pagkatapos ay hinampis ito ng malupit at sumigaw, "Masira ka." Hindi niya kayang mag-provoke kay Shumo at tanging ito na lang ang maaari niyang gawin upang mailabas ang galit. Pagkataas ng kanyang kamay, si Taiyan, na nakaupo sa ilalim ng estatwa at may dugo pa ring dumadaloy mula sa kanyang bibig, ay tumingin pataas sa batang may malaking ulo. Wala ni isang takot sa kanyang mga mata at malamig niyang sinabi, "Kung sirain mo ang estatwa ng benefactor, tiyak na mamatay ka." Ang kanang kamay ng batang may malaking ulo ay tumigil at ang kanyang mga mata ay tumutok kay Taiyan. Nakita na niya na malapit nang magtapos ang buhay ni Taiyan. Natawa siya nang may pang-iinsulto. Hindi lang basta sirain ang estatwa, kahit si Shumo pa ang dumating, wala akong pakialam. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at handa nang hampasin ito, ngunit sa sandaling iyon, isang tinig na mas malamig pa kaysa yelo ng taglamig ang umalangaw-ngaw sa buong planetang Suzaku. Sabihin mo ulit. Ang tinig na ito ay malamig na sapat upang magpatigil sa mundo. Shumo. Para bang may tumama sa ulo ng batang may malaking ulo. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapatla at agad siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang isipan ay nanginginig ng malakas at nawalan siya ng ulirat.
Hindi ko kayang lumaban, kailangan ko magtago. Habang siya ay umatras, samuka siya ng isang malaking bahagi ng dugo. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang blood escape na makakasama sa kanyang cultivation. Matapos ang isang linya sa langit, natatakot siya kay Shu mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Benefactor. Ang mga mata ni Taiyan ay punong-puno ng kasiyahan sa daang taon. Dalawang agos ng luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata nang makita niya ang figure na lumabas mula sa mga alon sa tabi ng estatwa. Si Yun Kezi ay napansin at napanganga. Wang Lin! Wang Lin! Ang mga mata ni Zhou Huatai ay nagpapakita ng gulat at kaligayahan. Wang Lin! Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng mga cultivator na nagising at nakapansin nito ay nagulat. Si Wang Lin, ang tunay na ninuno ng planetang Suzaku. Hindi ka makakatakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpapakita ng napakalaking intensyon ng pagpatay at humakbang siya pasulong. Kabanata 870. Lalaking malaki ang ulo. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay puno ng takot. Dumura siya ng dugo at ang buong katawan niya ay napalibutan ng liwanag ng dugo. Tumakas siya ng hindi kapani-paniwalang bilis. Ang blood escape na ito ay tahimik, ngunit ilang beses na mas mabilis kaysa sa kidlat. Sa isang kisap mata, nakalayo na siya mula sa planetang Suzaku. Ngunit, sa sandaling iyon, habang siya ay nagtatangkang umalis, isang hakbang lang ang ginawa ni Wang Lin at nagkaroon ng mga alon. Ang kanyang figure ay nawala habang nagsanib siya sa mundo. Mas mabilis siya kaysa sa anino ng dugo at dumating ng direkta sa harap ng tumatakas na anino. Sa sandaling lumabas ang figure ni Wang Lin, lumitaw ang mga isda ng yin at yang sa kanyang kanang kamay at walang awa niyang tinulak ito pasulong. Wala siyang tinamaan kundi hangin, ngunit lumikha ito ng isang malakas na tunog sa kalawakan. Ang palad na iyon ay naglalaman ng Dao at orihinal na enerhiya ni Wang Lin. Ang impact na ito ay sapat upang yugan ang langit at lupa. Ang liwanag ng dugo sa paligid ng batang may malaking ulo ay agad na bumagsak at ang kanyang mukha ay naging mapotla. Bagamat ang spell na iyon ay tumama sa hangin, lumitaw ang itim at puting gas. Ang puting gas ay tumagos sa kalawakan at, sa kakaibang paraan, pumasok sa katawan ng batang may malaking ulo at nagtungo patungo sa kanyang orihinal na kaluluwa. Hindi pa nakakita ang batang may malaking ulo ng ganitong uri ng spell sa buong buhay niya. Ang puting gas sa kanyang katawan ay gumuho, sanhi ng pagkatunaw ng celestial origin sa loob ng kanyang katawan. Ito ay nagsimula pa lamang. Ang tunay na nagpatigil sa batang may malaking ulo ay ang itim na gas. Nang pinalibutan siya ng itim na gas, ang buong katawan niya ay nagsimulang magkulubot. Malaking halaga ng lakas ng buhay ang lumisan mula sa kanyang katawan. Ang pagbabago na ito ay labis na nagputokas sa batang may malaking ulo. Ang spell niya ay pinutol ni Wang Lin at isang malakas na puwersa ang dumaan mula sa kalawakan at tinamaan ang batang may malaking ulo. Nahulog siya pababa tulad ng isang meteor at tumama sa lupa. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng lahat ng mga cultivator na nagising sa planetang Suzaku, at sila ay nagpasabog ng saya. Ang ilang mga cultivator na nagulat sa batang may malaking ulo ay nagsimulang magising. Walang nakakaalam kung sino ang unang nag-umpisa, ngunit marami sa mga cultivator ang lumipad mula sa kanilang mga sekta patungo sa gilid ng labanan. Habang damadami ang mga cultivator na lumilipad patungo sa labanan, kasama na sina Zhou Huatai at Yun Kezi. Sa puntong ito, hindi kalayuan sa labanan ni Wang Lin at ng batang may malaking ulo, may isang mortal na syudad. Isang matandang lalaki na may puting buhok, ang mga mata ay malabo at sugatan mula sa batang may malaking ulo, ay nahirapang palawakin ang kanyang divine sense upang mapanood ang labanan. Siya ay nasa loob ng isang lihim na silid at may isang painting sa harap niya. Ang painting ay isang mabait na matandang lalaki, at sa ilalim ng painting ay isang token. Nakaukit dito, Wang Clan na ninuno, Wang Zhou. Tungkol naman sa batang may malaking ulo, naramdaman niya ang isang malakas na impact at ang mga tunog ng pagsabog ay nanggagaling mula sa buong katawan niya. Ang katawan niya ay mabilis na tumutok patungo sa lupa. Dahil sa takot, ang kanyang celestial origin energy ay humandar ng mabilis. Itinutok niya ang kanyang kanang kamay sa maraming bahagi ng kanyang katawan bago siya tuluyang huminto matapos mahulog ng libu-libong talampakan. Tumawa siya at mabilis na umatras. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at isang malaking halaga ng celestial origin energy ang damaloy palabas. Ang masaganang celestial origin energy ay bumuo ng isang malaking lambat sa harap niya. Celestial spell, Spirit Destruction Net. Sumigaw ang batang may malaking ulo at ang lambat sa harap niya ay biglang lumaki. Umabot ito ng higit sa 1,000 talampakan at nilapitan si Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malamig at nagpakita ng isang matalim na tingin. Hindi siya tumigil sa pag-usad. Habang ang lambat ay papalapit sa kanya, nagkaroon ng mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Ang mukha ng batang may malaking ulo ay naging mapotla at ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Naramdaman niyang may mali kanina.
Ang kanyang blood escape ay ipinasa mula sa kanyang pamilya at isinakripisyo ang kanyang cultivation para magamit ito. Ang spell na iyon ay mas mabilis pa kaysa sa teleportation. Ginamit niya ang blood escape upang makaalis sa maraming buhay at kamatayang krisis noong kabataan niya. Ngunit kanina, ginamit ni Shumo ang isang hindi kilalang spell at agad siyang nalampasan. Nawalan siya ng ulirat, ngunit wala siyang oras upang mag-isip. Ngunit ngayon, nang makita niyang muli itong ginamit ni Shumo, ang kanyang mga buhok ay tumayo. Sa puntong ito, sumabog ang lahat ng celestial origin energy sa loob ng kanyang katawan. Ngunit isang malaking halaga ng puting gas ang lumabas mula sa katawan ng batang may malaking ulo. Ang puting gas ay bumuo ng isang malupit na bagyo sa labas ng katawan ng batang may malaking ulo. Habang dumaan ang bagyo, lumitaw ang figure ni Wang Lin. Ang kanyang mga daliri ay bumuo ng isang espada at ang 12-12 ng heavenly chops ay nagsanim. Pagkatapos, tinamaan nila ng direkta ang vortex na binuo ng celestial origin energy. Ang katawan ng batang may malaking ulo ay agad na tinakpan ng malamig na pawis at mabilis na umatras. Naramdaman niya ang takot sa kakaibang spell ni Wang Lin. Higit pa rito, hindi pa ginamit ni Shumo ang nakakatakot na thunder spell. Nang maisip niya ang thunder spell na iyon, ang takot ng batang may malaking ulo ay lalong lumakas. Agad siyang nagpanik at sumigaw, "Shumo! Hindi ako pumatay ng isang tao dito. Bakit mo ako pinipilit ng ganito?" Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malamig at tumigil siya. Ang mga mata ng batang may malaking ulo ay nagningning ng tuwa at agad na tumakbo palabas. Binuksan niya ang kanyang bibig at sumigaw, "Shumo, hindi tayo magkaaway. Ako na ang nagkamali. Aalis na ako ngayon." Ang puso niya ay kumakabog. Ito ay isang tunay na buhay at kamatayan na krisis. Nangako siya na kung makakaligtas siya, agad siyang babalik sa pangunahing kampo ng mga cultivator ng All Heaven at isisiwalat ang pagkakakilanlan ni Shumo. "Shumo, hindi ko makakalimutan ang araw na ito para sa aking paghihiganti. Sirain ko ang iyong pangalan sa All Heaven Star System. Kapag dumating ang mga nakatatandang tulad ng Blood God upang hulihin ang isang traidor tulad mo, gusto kong makita kung paano ka makakatakas. Kahit na ang iyong senior apprentice brother ay si Ching Shui, hindi ka pa rin niya mapoprotektahan." Ang batang may malaking ulo ay kumagit sa kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang mga iniisip. Tumingin siya sa langit at nakita ang atmosfera. Habang mabrik niya lang ang atmosfera, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Shumo na umatake, na may daan-daang cultivators bilang mga saksi. Si Wang Lin ay ngumisi. Alam na niya kung ano ang iniisip ng batang may malaking ulo. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang tunog ng isang kampana ay umalingaw sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, lumitaw ang ilusyonaryong anino ng sinaunang Diyos na Pagan. Pagkatapos nitong lumitaw, mahinahon sinabi ni Wang Lin, "Palitan." Sa isang iglap, ang tumatakas na batang may malaking ulo ay naglabas ng isang nakakatakot na liwanag. Ang liwanag na ito ay lumitaw ng sobrang bilis na nagdulot sa kanya ng gulat. Ngunit, agad na ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Agad na nawala ang kanyang katawan at napalitan si Wang Lin. "Sinabi ko na hindi ka makakatakas." Hakbang-hakbang na lumapit si Wang Lin sa batang may malaking ulo. Ang lamig sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Ang puso ng batang may malaking ulo ay puno ng hinagpis. Habang papalapit si Wang Lin, ang pakiramdam ng hindi mapigil ang takot ay damaloy sa kanyang puso. Para sa kanya, si Wang Lin ay parang isang dambuhalang espiritu na matatag na lumalapit sa kanya. Nang walang awa niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay nagningning ng matinding galit. Mabilis siyang umatras at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal. Nagsimula siyang magdasal gamit ang isang kakaibang wika at isang malamig na aura ang nagsimulang kumalat. "Shumo, pinilit mo ako." Nang matapos ang chant ng batang may malaking ulo, kalahating transparent na mga runes ang lumitaw sa kalawakan sa harap niya. Pagkatapos ng mga runes, hindi nila tinamaan si Wang Lin ngunit pumasok sa katawan ng batang may malaking ulo. Isang masakit na ungol ang lumabas mula sa batang may malaking ulo. Alam niyang ang lahat ng kanyang spells at magical treasures ay walang silbi kay Shumo. Habang iniisip niya ang nakakatakot na thunder spell na hindi pa ginamit ni Shumo, lalo siyang nainis. Parang ang kabilang panig ay tiyak na tiwala na ang lahat ng kanyang mga paraan upang lumaban ay ganap na walang halaga. Ang pakiramdam na ito ay nagpatigas sa kanyang anit at nagbigay sa kanya ng kagustuhang sumuko. Ngunit hindi siya papayag, kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na celestial spell ng walang pag-aalinlangan para sa isang huling laban. Habang ang mga runes ay pumasok sa kanyang katawan, ang buong katawan niya ay natuyo. Para bang ang lahat ng essence sa katawan niya ay tumutok sa kanyang ulo. Ang ulo niya na mas malaki kaysa sa katawan ay lalo pang lumaki at ngayon, ang kanyang hitsura ay naging labis na nakakatakot. Ang malalaking ugat ay umusbong mula sa kanyang noo na parang may mga bulate sa ilalim ng balat. Kung may mortal na makakita nito sa gabi, tiyak na mamatay sa takot. Ang batang may malaking ulo ay wala na masyadong buhok.
Matapos gamitin ang kakaibang spell na ito, lahat ng buhok niya ay naligas at wala nang natirang kahit isang hibla sa kanyang ulo. Isang matalim na tawa ang umalingaw habang ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at itinuro ang magkabilang gilid ng kanyang ulo. Ang tingin niya kay Wang Lin ay puno ng galit at sumigaw, Celestial Spell, Tendon Displacement. Habang siya ay sumisigaw, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig, parang ang tunog ng kidlat. Ang mga dumadaang mga ugat sa kanyang ulo ay sumabog at naging mga berdeng ahas. Ang mga berdeng ahas ay nagsanib at pinalawig patungo kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral. Ang dahilan na hindi siya gumamit ng mga makapangyarihang spell ay dahil may iba siyang layunin sa batang may malaking ulo. Kung ginamit niya ang malalakas na spell, hindi niya ito kayang pigilan dahil hindi pa siya ganap na kontrolado sa kasalukuyang cultivation niya. Higit pa rito, ang taong ito ay isa sa 36 na Heaven Celestials. Hindi pa handa si Wang Lin na putulin ang ugnayan sa All Heaven Star System. Kaya't kaya niyang patayin ang isang ordinaryong cultivator, ngunit hindi ang isang Heaven Celestial malapit sa planetang Suzaku, lalo na't may daan-daang cultivator na nanunood. Hindi ito magiging matalinong desisyon. Gayunpaman, sa pag-uugali ni Wang Lin, dahil iniiwasan siya ng kabilang panig, hindi siya magdadalawang isip na ipagtanggol ang sarili. May plano siyang isagawa upang ganap na hawakan ang sitwasyon.